Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Years is Body. Kabanata 261 sa 11 araw na iyon. Sa mga pintuan ng Mayberry University. 3 batang babae ang nakatayo sa labas ng gate ng universidad at nakatingin sa paligid ng kanilang paligid paminsan-minsan. Nagsisimula silang makakuha ng isang maliit na walang tiyaga. Fanny, ano ang nangyayari? Hindi ba siya sumasang-ayon na makilala ka sa gate ng paaralan? Bakit hindi pa narito si Benjamin? Panipi. Oo, Fanny. Una kong naisip na si Benjamin ay magpapadala ng kotse na darating at pipiliin kami, ngunit matagal na siyang hinihintay namin. Panipi. Tinanong ng 2 batang babae ang batang babae na nagngangalang Fanny ng walang tiyaga. Lahat ng 3 batang babae ay napakaganda. Lalo na ito para sa batang babae na nagngangalang Fanny na nakatayo sa gitna. Lalo siyang pinino at nagkaroon ng isang napaka-eleganteng aura na nakapaligid sa kanya. Okay, Yolanda. Sinimulan na ni Benjamin ang kanyang sariling negosyo at maaaring maging abala siya dahil binuksan niya ang napakaraming mga tindahan ng kanyang sarili. Tinawagan ko na siya ngayon at sinabi niya na nakikipag-usap na siya sa ilang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, gugugol niya ang buong araw sa amin ngayon. Sagot ni Fanny habang ngumiti siya. Ang kanilang paaralan ay nasa Harbor City, at narinig na nila ang tungkol sa kaunlaran ng Mayberry City sa pinakamahabang panahon. Sa makatuwid, nais nilang lumapit at tingnan ang lugar na ito. Ang batang babae na nagngangalang Yolanda ay kasama sa silid ni Fanny. Narinig nila na ang kasintahan ni Fanny na si Benjamin ay napakahusay sa Mayberry City. Yamang darating si Fanny upang makita si Benjamin ngayon, syempre pareho din silang sundin siya rito. Sa isang banda, nais nilang lumapit at mag-enjoy ng ilang mga benepisyo dahil kay Fanny. Sa kabilang banda, nais nilang lumapit at tingnan kung ang kasintahan ni Fanny na si Benjamin ay nagyabang lamang. Kung siya talaga ang kahanga-hangang at ginagamot na Fanny ng maayos, talagang makaramdam sila ng sobrang inggit sa kanya. Kumusta, kayong 3 kagandahan? Naghihintay ka ba para sa isang tao? Panipi. Sa oras na ito, isang itim na pusat ang biglang huminto sa harap ng trio. Ang window ng kotse ay pinagsama, na inihayag ang 2 rowdy boys sa kotse. Ibinaba lamang ni Fanny at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga ulo nang walang sinasabi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala nila ang mga lalaki na nais na matumbok sa kanila tulad nito. Nakita ng 2 batang lalaki na ang mga batang babae ay talagang maganda, at hindi na nila planong umalis. Tila parang ang mga batang babae ay hindi mga mag-aaral sa Mayberry University. Narito ka ba upang maghanap ng isang tao? Bakit hindi mo sasabihin sa akin kung sino ito? Marahil ay makakatulong ako sa iyo noon. Sinabi ng 2 batang lalaki nang diretso silang makalabas ng kotse. Agad na sumagot si Yolanda, paumanhin, ngunit si Benjamin ay narito upang kunin kami sa lalong madaling panahon. Benjamin. Di asterisk man ito. Hindi ko pa siya naririnig. Ang 2 batang lalaki ay nagpalitan ng sulyap sa isa't isa. Maaari lamang nilang isipin na si Benjamin ay hindi masyadong kilalang sa universidad. Kung siya ay bahagyang sikat, ang 2 batang lalaki ay lumingon na lang at umalis kaagad. Pagkatapos ng lahat, mas mahusay kung maaari silang magkaroon ng isang mas kaunting kaaway. Gayunpaman, dahil ito ay isang hindi pamilyar na pangalan, ang 2 batang lalaki ay hindi natatakot. Si Fanny at Yolanda ay tunay na napakaganda. Sa pinakadulo, ang 2 batang lalaki ay kailangang humiling ng kanilang impormasyon sa WeChat. Hindi namin alam ang anumang Benjamin. Gayunpaman, ang panahon ay sobrang init ngayon. Ang iyong magandang balat ay pupunta sa tan kung magpapatuloy kang maghintay dito. Mayroong isang magandang kafe na hindi masyadong malayo mula dito. Bakit hindi kami pumunta at kumuha ng kape habang naghihintay ka? Sumakay sa kotse. Panipi. Upang maging matapat, si Yolanda ay talagang may hinihimok na makapasok sa kotse sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ang 2 lalaki ay mukhang mayaman sila. Gayunpaman, kapag naisip niya ito, naramdaman niya na si Benjamin ay marahil ay mayaman kaysa sa kanila. Bukod, napunta siya rito kasama si Fanny ngayon. Nang makita niya si Fanny na nanginginig ang kanyang ulo, umiling din si Yolanda bilang tugon. Bakit ka sobrang katamtaman? Sumakay sa kotse. Magiging magkaibigan lang tayo. Matapang na sinubukan ng isa sa mga batang lalaki na hawakan ang kamay ni Fanny habang nagsalita siya. Itinulak ni Fanny ang kanyang kamay. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Dapat kang magkasakit. Galit siyang sumigaw.
Ang dalawang batang lalaki ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting napahiya dahil mayroong isang pulutong ng mga tao sa paligid. Nahit na nila ang hindi mabilang na mga batang babae dati, ngunit kung kailan sila napahiya at tinanggihan ng isang batang babae sa publiko. Sa oras na ito, ang mga batang lalaki ay nagpalitan ng sulyap sa isa't isa bago sila nag-sneer at sinabing, "Kagandahan, hindi mo talaga kami binibigyan ng anumang mukha, ikaw ba? Hindi ka dapat lumusot sa isang tao na may mabuting hangarin at nais lamang na maging kaibigan ka, di ba?" Panipi. Habang nagsalita siya, sinusubukan pa rin niyang hawakan at maging sariwa sa kanila. Ano ang F***? Gayunpaman, hindi niya rin siya mahawakan. Matapos ang isang malakas na bang, ang batang lalaki ay biglang sinipa sa lupa. Si Benjamin, Harper, at Gerald ay nagmamadali na dito sa oras na ito. Kapag ang tatlo sa kanila ay umalis sa gate ng paaralan, napansin na nila ang dalawang batang lalaki na nagsisikap na mahigpit at maging sariwa kasama si Fanny at ang kanyang mga kaibigan, at sumugod sila sa galit. Sinumpa ni Harper, the asterisk man ito. Talagang naglakas loob kang hawakan ang babae ni Benjamin. Naghahanap ka ba ng iyong sariling kamatayan? Panipi. Pagkatapos nito, binugbog din ni Harper at Gerald ang ibang tao. The asterisk man ito. Ang tatlo ba sa inyo ay talagang pagod sa pamumuhay? Talagang nangahas kang matumbok sa akin. Ang batang lalaki na nanguna ay sumigaw habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Nakasisire na siya sa malamig na pawis mula sa sakit. Kabanata 262. Ay tumama sa iyo. Sino ang humiling sa iyo na abalahin ang kasintahan ko? Papatalo kita hanggang kamatayan. Tunay na galit si Benjamin. Malinaw na same time siyang nagmamalasakit kay Fanny. Nagpounce siya sa lalaki habang patuloy siyang hinagupit. Gerald at Harper din ang beat ang bala at patuloy na binugbog ang pareho ng mga lalaki. Mga batang lalaki, mas mahusay mong tandaan ito sa hinaharap. Mas mahusay kang maging mas mapagbantay at mag-scramble at tumakbo hanggat maaari kapag nakita mo ang babae ni G. Langdon sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Malamig na sigaw ni Gerald. Mr. Langdon. Well, naririnig kita ng malinaw, at tiyak na maaalala kita. Alam ng dalawang batang lalaki na hindi nila magagawang malampasan sila. Kaya, maaamin lamang nila ang pagkatalo bago dumulas. Una sa lahat, kahit na hindi pa nila naririnig ang pangalan ni Benjamin, mayroon siyang dalawang tapat na kapatid na nakikipaglaban para sa kanya. Sa makatuwid, kailangan niyang maging pambihira. Kailangang magtanong sila at gumawa ng ilang mga katanungan tungkol sa taong ito bago sila makapaghiganti, di ba? Sa katunayan, tinalakay na nina Gerald at Harper ang bagay na ito sa kanilang sarili. Ang solusyon ni Gerald na tulungan si Benjamin na hilahin ito ngayon ay para lamang sa kanilang dalawa na magpanggap na mga nakababatang kapatid ni Benjamin sa araw na ito. Tumayo ito sa pangangatuwiran na hindi dapat tulungan nina Gerald at Harper si Benjamin dahil kinuha lamang niya ang kanyang batang babae dahil sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng paglipat dahil sa damdamin ni Benjamin para kay Fanny. Bukod, ang tatlo sa kanila ay mayroon ng napakalakas na pagkakaibigan at kapatiran sa nakalipas na 3 o 4 na taon. Sa makatuwid, hindi sila makatayo at panoorin lamang si Benjamin na nalunod sa isang malungkot at nag-iisa na estado. Kaya, pareho silang higit pa sa handang tulungan siya. Nais nilang tulungan si Benjamin na maipasa muna ito. Sa hindi inaasahan, tumakbo sila sa kasintahan ni Benjamin na binubuli. Ito ay medyo maganda. The asterisk man ito. Fanny, ang iyong kasintahan ay tunay na napaka-cool. Bumagsak si Yolanda habang tinitingnan niya si Benjamin. Tinamaan niya lang sila ng sinabi niyang gagawin niya, at ang dalawang iba pang mga batang lalaki ay hindi man lang naglakas loob na lumaban sa lahat. Siya ay tunay na kabayanihan. Kaya suave. Gayunman, sinaksak ni Fanny si Benjamin, gayunpaman. Benjamin, ang kailangan mo lang gawin ay takutin lamang siya. Bakit mo siya tinamaan? Hindi mo ba kailangang bayaran ng ibang partido kung nasugatan sila? Panipi. Hindi okay. Iyon ay isang bagay na walang kabuluhan. Sabi ni Benjamin habang tinutulig niya ang kanyang dibdib. Sa pamamagitan ng paraan, Gerald, nakabook ka na ba ng isang lugar para sa tanghalian? Ngumiti si Gerald kay Benjamin ng masunurin habang sinabi niya, huwag kang mag-alala, G. Langdon. Ginawa ko na ang lahat ng kinakailangang pag-aayos. Gumawa ako ng bukong sa Homeland Kitchen. Dapat ba tayong pumunta doon ngayon? Panipi. Sinadya ni Gerald na inayos ito para kay Benjamin. Dahil nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon, kailangan niyang bilhin sila ng pagkain sa Mayberry Commercial Street. Ang Wayfair Mountain Entertainment ay medyo kahanga-hanga, at tila parang si Benjamin ay isang show-off. Gayunpaman, parang ang kusina ng Tinubo ang Bayan ay ang perpektong lugar.
Kinuha ni Benjamin ang kanyang ulo sa pagkabigla habang tinitingnan niya si Gerald. Sinusubukan niyang bigyan siya ng isang pahiwatig na ang Homeland Kitchen ay sobrang mahal. Paano niya ito kayang bayaran? Binigyan lang siya ni Gerald ng isang hitsura na sinabi upang matiyak. Pagkatapos nito, lahat sila ay nagsumite ng taxi bago sila magtungo sa Homeland Kitchen na magkasama. Wow! May very commercial na kalye ba na ito? Ang Homeland Kitchen ay dapat magkaroon ng napakataas na pamantayan. Narinig ko ang ilan sa aking mga kaibigan sa Mayberry City na nagsasabi. Panipi. Tumingin si Yolanda sa paligid ng lugar na nasa sabik sa daan doon. Kinuha din niya ang kanyang cellphone upang kumuha ng litrato paminsan-minsan. Mr. Langdon, bibili ka ng kotse pagkatapos mong makapagtapos, di ba? Nangangahulugan ba ito na hindi na natin kakailanganin na kumuha ng taxi pagdating ko dito kasama si Fanny upang muling maglaro? Inaasahan ni Yolanda. Siyempre, sagot ni Benjamin habang pinunasan niya ang pawis sa noo. Hawak ni Fanny ang kamay ni Benjamin sa oras na ito, at nakakaramdam siya ng kaunting kagalakan nang marinig niya iyon. Hindi siya ang uri ng batang babae na naglagay ng maraming kahalagahan sa pera. Gayunpaman, naramdaman din niya ang labis na pagmamalaki dahil maayos ang ginagawa ng kanyang kasintahan. Hoy, nandito kami. Maaari kaming makalabas ng kotse ngayon. Panipi. Si Gerald at Harper ay nakaupo sa taxi sa harap. Matapos lumabas, nagmadali si Gerald upang buksan ang pintuan para kay Benjamin. Halika, pumunta tayo at mag-enjoy ng pagkain ng magkasama. Sabi ni Benjamin habang ngumiti siya. Pagkatapos nito, ang lahat ay pumasok sa lobby habang naghahanda silang magtungo patungo sa silid na naibok na ni Gerald para sa kanila. The asterisk man ito, Benjamin, Harper, at ang may huling pangalan na Crawford. Bakit ka nandito? Panipi. Sa oras na ito, mayroon ding isang pangkat ng mga kalalakihan at kababaihan sa lobby na naghahanda na magtungo sa kanilang silid. Sa sandaling ang isa sa mga batang babae na nakabihis ay napakakaakit-akit na lumingon, hindi niya maiwasang maganap sa pagtataka. Ito ay malinaw na hindi inaasahan. Jack Ellen. Nababaluktot din si Gerald. Hindi niya inaasahan na matugunan ang baliw na batang ito dito. Sa oras na ito, ang mga tao sa magkabilang panig ay lahat ay nakatitig sa isa't isa sa consternation. Kabanata 263. Kamusta? Kinausap ko kayong tatlo. Bakit ang tatlo sa iyo ay dumating dito ngayon? Pumunta ka ba dito para kumain? Wow! Nagdala ka pa ng tatlong batang babae dito sa iyo ngayon. Panipi. Talagang nagbago si Jack Ellen kumpara sa kung paano siya dati. Maliban sa pagbibihis sa mga branded na damit ngayon, ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay tumaas din ng malaki matapos makilala siya ni Silas bilang kanyang Diyos. Ayon kay Hailey, ang nag-iisang taong si Jack Ellen ay nagmamalasakit ngayon ay si Alice. Tumingin siya sa lahat. Pakiramdam niya ay nanirahan siya sa isang ganap na naiibang mundo kumpara sa lahat. Sa madaling sabi, siya ay labis na mapagmataas at walang paggalang sa ibang tao. Paano hindi ito ganito? Siya ay may isang mabuting kapatid na bumili ng kanyang damit at bag. Narinig ni Benjamin ang tanong ni Jack Ellen, at maaari lamang niyang kunin ang sulok ng kanyang shirt na kinakabahan. Malapit na siyang nakikipag-ugnay kay Jack Ellen noong nakaraan, at alam niya ng mabuti ang tungkol sa kanyang background. The asterisk man ito. Ito ay masyadong nakakahiya. Narito lang kami upang mag-enjoy ng pagkain. Hindi na kami magsasalita. Pupunta muna kami sa itaas. Panipi. Ayaw ni Gerald na mapanatili ang pag-uusap. Lalo na ito dahil nakita niya na ang taong si Jack Ellen ay narito na magkaroon ng pagkain ngayon ay walang iba kundi ang isa sa Silases. Lucky's. Ito ay si Jaden, ang nagpin sa kanya sa lupa kasama ang kanyang sasakyan nang una silang dumating sa unibersidad. Ayon sa kanyang mga obserbasyon, si Jaden ay isa sa mga kakulangan ni Silas na napaka-provocative. Maaari niyang sabihin na si Jack Ellen ay tila may napakalapit na relasyon sa kanya. Maaari ba silang dalawa ay mahilig? Si Gerald ay malinaw na hindi natatakot kay Jaden. Gayunpaman, dahil ang kalaban ngayon ay si Benjamin at hindi sa kanyang sarili, hindi niya nais na magdulot ng anumang problema para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, si Jack Ellen ay simpleng nakatitig kay Gerald sa kasuklam-suklam. Haha, ang may huling pangalan na Crawford, huminto ka doon. Panipi. Hindi na niya tinawag na si Gerald sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ito ay dahil naramdaman niya na hindi nararapat si Gerald. Hindi ka ba talagang mahusay, Gerald? Hindi ka ba napakaganda? Ang mga hindi nakakaalam ng mas mahusay ay naisip na ikaw ay talagang G. Crawford. Ikaw ay kasing kahanga-hanga hanggat maaari mong maging. Ako, si Jack Ellen, ay nagustuhan ka. Iniisip ko pa na matulog ka sa iyo.
Ngunit ano ang tungkol sa iyo, sa huling pangalan na Crawford? Napaka-bullish mo, at hindi mo ako kinuha, Jack Ellen, sa iyong mga pagsasaalang-alang. Naaalala mo ba kung paano ka personal na dumating upang ituloy si Alice sa departamento ng pagsasahimpapawid ilang oras na ang nakakaraan? Malinaw na alam mo ang tungkol sa aking damdamin para sa iyo, ngunit hindi mo pinansin at hindi mo ako pinansin. Si Jack Ellen ay napuno ng puot, at maaari lamang niyang gilingin ang kanyang ngipin sa galit. Sa oras na ito, siya ay naging Diyos ni Silas. Bukod dito, ang mabuting kaibigan ni Silas na si Jaden, ay interesado na sa kanya, at pareho silang nasa isang hindi maliwanag na relasyon ngayon. Hindi ba sila mas mahusay kaysa kay Gerald? Sa makatuwid, hindi na target ni Jack Ellen ang sinumang ibang ngunit nag-iisa si Gerald. Ang isa na may huling pangalan na Crawford. Hindi ka ba masyadong bullish sa nakaraan? Bakit hindi ka na mag-bullish ngayon na nandito si Silas? Tanong ni Jack Ellen habang tinatawid ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Gayon din, hindi ka lang kumakain kasama si Mila sa cafeteria ilang araw na ang nakakaraan. Ano ang ginagawa mo sa mga batang ito ngayon? Panipi. Hoy! 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 Sino ka at ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi na narito tayo kasama niya? Kami ay mabuting kaibigan lamang ng kasintahan ni G. Langdon. Panipi. Sa oras na ito, si Yolanda ay hindi maiwasang maibalik ang mga salita ni Jack Ellen. Upang maging matapat, si Yolanda ay nakatingin na kay Gerald na walang klase o pangunawa sa fashion. Kung hindi para sa katotohanan na siya ay kapatid ni Benjamin, si Yolanda ay hindi man lang siya tumingin. Sa makatuwid, nang marinig niya na sinabi ni Jack Ellen na kasama niya ang binata na ito na tinawag na Gerald, hindi niya maiwasang tanggihan agad ang kanyang mga salita. Ang pangunahing dahilan ay dahil naramdaman niya na si Jack Ellen ay hindi nakalulugod sa mga mata. G. Langdon. Aling G. Langdon ang tinutukoy mo? Tanong ni Jack Ellen habang sumimangot siya. Pinag-uusapan ko si G. Benjamin Langdon. Ano rito? Si Yolanda at Jack Ellen ay nagpatuloy sa pagtatalo sa oras na ito. Sa sandaling narinig nila ang mga salitang ito, kapwa sina Gerald at Benjamin ay maaari lamang kuskusin ang kanilang mga noo sa kawalan ng pag-asa. Bakit desperado na sinusubukan ni Gerald na hikayatin silang pumasok sa kanilang silid sa lalong madaling panahon? Hindi ba ito tiyak dahil nais niyang pigilan ang pag-uusap na makarating sa puntong ito? Ang natatakot niyang mangyari ay tunay na nangyari sa huli. Tumawa ng malakas si Jack Ellen. Hahaha. Kabanata 264. Ano ang pinag-uusapan mo? Tinutukoy mo ba si Benjamin bilang G. Langdon? Siya si G. Langdon. Tumawa si Jack Ellen na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Aling G. Langdon ang iyong pinag-uusapan. Matagal na ako sa universidad na ito, at marami rin akong mayaman na tagapagmana na bumati sa akin. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito kay G. Benjamin Langdon? Tumawid si Jaden sa harap ng kanyang dibdib at tinanong dahil labis siyang nakakaaliw. Agad na nag-retort si Yolanda. Si Benjamin ay hindi isang mayaman na tagapagmana. Nagsimula siya mula sa simula at binuksan na ang ilang mga tindahan sa Mayberry City. Tama ba ako, Fanny? Panipi. Tumango lang si Fanny. Oh Diyos ko! Tinakpin ni Jack Ellen ang kanyang bibig ng isang nagulat na hitsura sa kanyang mukha. Benjamin, binuksan mo ang ilang mga tindahan sa Mayberry City. Oh my God! Kailan mo binuksan ang mga tindahan na ito? Anong uri ng mga tindahan ang binuksan mo? Panipi. Sinadya ni Jack Ellen na nagtanong habang nagpapanggap siyang magulat. Inayos ng lahat ang kanilang tingin kay Benjamin sa oras na ito. Si Benjamin ay ganap na nawala. Ako. Gerald sumulyap kay Jack Ellen galit. Naramdaman niya na ang baliw na batang babae na ito ay tila may isang bagay. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang makarating sa ilalim ng bagay na ito, at talagang ayaw niyang bigyan ng tatlo sa kanilang mukha. Ang kanyang layunin ay malinaw na mapahiya at mapahiya ang tatlo sa kanila. Jack Ellen, binuksan na ni Benjamin ang maraming iba't ibang mga tindahan. Kailangan ba nating ipaalam sa iyo ang lahat ng mga tindahan ng paisa-isa? Ang hipag, si Fanny, halika, pumunta sa aming silid sa itaas na ngayon. Panipi. Gumawa si Gerald ng isang pag-eniaya sa kilos habang sinasadya niyang hadlangan si Jack Ellen upang maiwasan siyang makipag-usap ng walang kaparerekon. Gayunpaman, itinaas lamang ni Jack Ellen ang kanyang paa at sinipa ang asno ni Gerald. Di asterisk man ito. Lumayo ka na, Panipi. Bakit wala akong karapatang malaman tungkol dito? Si Hailey at ako ay matalik na kaibigan, at si Harper ay kasintahan ni Hailey. Si Benjamin ay kaibigan ni Harper, kaya bakit hindi alam ni Hailey ang tungkol sa Benjamin na nagbubukas ng anumang shop?
Gusto ko talagang malaman kung ano ang nangyayari dito. Panipi. Si Jack Ellen ay patuloy na nagsasalita sa isang napaka-domineering na paraan habang siya ay ngumiti. Pa rin, hindi kita papayagang umalis ngayon hanggang sa makarating ako sa ilalim ng bagay na ito. Kalimutan mo ito, Benjamin. Sabihin mo lang sa kanya ang mga pangalan ng mga tindahan na binuksan mo upang maaari kaming magmadali at kumain na. Malumanay na sinabi ni Fanny habang tinitingnan niya si Jack Ellen na naiinis. Oo, G. Langdon, sabihin sa kanya kung alin ang mga tindahan na binuksan mo, baka ang taong ito ng snobbish ay patuloy na nakatingin sa iyo. Si Yolanda ay nag-chime din sa oras na ito. Talagang maglakas loob kang tawagan akong isang snob. Pareho silang papasok sa isa pang pinainit na argumento nang bigla, tumunog ang cellphone ni Jayden. Lahat ay naging tahimik sa oras na ito. Pinsan, bakit hindi ka pa narito? Ano ang hinihintay mo? Ano? Nagpunta ka sa ospital. Binugbog ka. Kanino? Panipi. Biglang naging malamig at seryoso ang tono ni Jayden. Okay. Pagkatapos makakuha ng ilang paggamot, maaari kang pumunta sa Homeland Kitchen at kumain muna. Pagkatapos nito, pupunta kami at husayin ang punto sa mga taong pinalo kayong dalawa mamaya sa hapon. Panipi. Inihang ni Jayden ang telepono pagkatapos ng pagmumura sa galit. Pagkatapos ay hindi pinansin ni Jack Ellen si Gerald at ang iba pa. Jayden, ano ang mali? Ito ba ay isang tawag sa telepono mula sa Kingston? Tumalikod siya upang tumingin kay Jayden na may nag-aalala na hitsura sa kanyang mukha. Pinahit ni Jayden ang kanyang leeg ng bahagya at gumawa ng isang crackling na ingay habang ginawa niya ito. Oo, tumawag ang aking pinsan na kapatid upang sabihin sa akin na siya ay binugbog ng 3 tao ngayon. Pumunta siya sa ospital upang matretuhin ang kanyang mga pinsala, at pupunta siya sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Panipi. Sino ang gumawa nito? Sino ang magiging matapang na talagang maglakas loob upang talunin si Kingston? Sino ang hindi malalaman na ang Kingston ang iyong pinsan? Tumugon din si Jack Ellen sa isang malupit na tono. Sino ang nagmamalasakit sa pagkakakilanlan ng ibang partido? Ikaw, gusto kong gumawa ka ng ilang mga tawag. Tanungin si Asher, Josias, at ang natitira sa kanila upang magtipon ng maraming tao. Nais kong harapin ang mga bagay mamaya sa hapon. Panipi. Oo, G. Scott. Tumugon kaagad si Jayden. Sa oras na ito, nagpalitan sina Gerald at Harper sa isa't isa. Ang iniisip nila sa oras na ito ay maliwanag sa sarili. Maaari ba talaga itong maging isang pagkakataon? Ito ay awkward. Sa panahon ng ganitong kalagayan, isang itim na pusat ang umungol at biglang sumabog sa labas ng pasukan ng restoran. 2 batang lalaki na may namamaga at bruise na mukha ay tumalon sa labas ng kotse. Nagulat din si Yolanda nang makita niya ang 2 lalaki. Bulalas niya, FCK. Pareho talaga silang dalawa. Panipi. Kabanata 265. Pinsan, talagang binugbog ka ba? Pinalo ka pa nila ng napakasama. Ano ang dahilan? Nag-aalala si Jayden nang makita niya silang dalawa na naglalakad papunta sa kanya. Tulad ng para sa 2 pinsan na ito, nang wala rito si Jayden, pareho silang bahagyang hindi mapigilan sa Mayberry University. The asterisk man ito. Ngayon na siya ay lumipat na sa Mayberry University kasama si Silas at matapos na niya malinaw na magtatatag sila ng autoridad dito, ang kanyang mga kapatid na pinsan ay binugbog ng napakasama. Ito ay simpleng nakakahiya. Nang makita ni na Benjamin at Harper ang dalawa, hindi nila maiwasang ibababa ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Ang 2 lalaki na ito ay ang 2 batang lalaki na binugbog ng 3 sa harap ng gate ng paaralan kanina. Upang maging matapat, wala silang naramdaman kahit ano kapag pinalo nila sila, at nadama nila ang matapang sa oras na iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpapatahimik ng kaunti, pareho silang hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Pagkatapos ng lahat, si Jayden ay laki ni Silas. Sa katunayan, kahit na wala si Silas, hindi nila kayang masaktan si Jayden na nag-iisa. Ito ay sobrang kapos-palad. Ubo, huwag mo na itong banggitin, pinsan. Orihinal na nakita namin ang 3 sa halip magagandang batang babae ngayon at nais naming hampasin ang isang pag-uusap at pindutin ang mga ito. Bilang isang resulta, kami ay, F***sake. Ang batang lalaki na nagngangalang Kingston ay nag-iikot sa oras na ito. Nang lumingon siya, nakita niya na nakita ni na Benjamin at Harper, at hindi niya maiwasang may bulalas ng malakas. Cousin brother, kilala mo ba sila? Tanong ni Kingston habang tinitigan niya si Benjamin. Hindi. Ngunit ang iyong hipag, si Jack Ellen, ay nakakaalam sa kanila. Panipi. Si Jayden ay may isang ngiti sa kanyang mukha habang tinanong niya, ano ang mali, Kingston? The asterisk man ito, pinsan. Pareho kaming binugbog ng 3 sa kanila. Panipi.
Medyo nagulat din si Jayden. Agad siyang tumingin kay Gerald habang tinitigan niya ang tatlo sa kanila. Ano? Pinalo ka sa kanilang dalawa. Kingston, sigurado ka ba tungkol dito? Panipi. Siyempre sigurado ako. Ang dalawang ito ang mga nagpalo sa kanya at ito ang taong nagpalo sa akin. Sa pamamagitan ng paraan, ang taong ito ay ang sinuntok sa akin sa aking mata. Sagot ni Kingston habang itinuturo niya ng malupit kay Benjamin. Si Benjamin at Harper ay maaari lamang lunokan ang kanilang laway. Mas lalo silang nag-aalala tungkol sa isang bagay, mas maraming mangyayari ito. Kinwestiyon sila ni Jack Ellen habang siya ay gloated, the asterisk man ito. Benjamin, Harper, at ang may huling pangalan na Crawford. Kailan ka naging matapang? Nangahas ka ring talunin ang mga kapatid na pinsan ni Jayden. Panipi. Sa oras na ito, ang lobby ng Homeland Kitchen ay napuno ng maraming mga panauhin na narito upang panoorin ang libangan. Sinabi ni Kingston habang siya ay nag-sneer sa oras na ito, Jack Ellen, kilala mo ba talaga ang taong ito? Malapit na akong tanungin sa iyo kung alam mo kung sino si G. Benjamin lang din na ito. Pagkatapos ng lahat, alam mo ang mas maraming mga tao kumpara sa akin. Hindi ko talaga inaasahan na malaman mo kung sino ang G. Lang din na ito. Panipi. Haha. Ano? G. Benjamin lang din. Pinag-uusapan mo ba siya? Paf. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa kanilang tatlo, bukod sa Harper, lahat ng mga ito ay mga mabuting para wala lamang. Ang isang ito na tinawag na Benjamin ay walang pera at isang mahirap na mag-aaral lamang. Tulad ng para sa isa na may huling pangalan na Crawford na nakatayo sa tabi niya, siya ay walang iba kundi isang nakamamatay na pauper. Kaya, Kingston, alam mo ba na natalo ka lang ng tatlong nakalulungkot na tao ngayon? Panipi. Sa oras na ito, si Fanny at ang iba pa ay namumula din sa kahihiyan habang tinitigan nila si Benjamin, na simpleng ibinaba ang kanyang ulo nang walang sinasabi. Si Fanny at ang iba pa ay tila nauunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi katakataka kung bakit hindi pa tumugon si Benjamin kahit na tinatanong siya ni Jack Ellen ang agresibo kanina. Maaari ba na si Benjamin ay nagsisinungaling sa kanya? Ito ay lumiliko na sila ay nagpapanggap lamang. Nasabi ko na hindi pa ako nakarinig ng anumang G. Lang din dati. Ito ay perpekto. Bakit hindi lang natin ayusin ang puntos dito ngayon? Si Kingston ay sumigaw bago niya basag ang kanyang leeg. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang bote ng beer mula sa sidebar. Inalog niya ito sa kanyang kamay bago siyang umiti at lumingon upang tumingin kay Jayden at sinabing, pinsan na kapatid, okay lang ba na maging isang maliit na mapangahas dito? Tumango si Jayden habang sinabi niya, hindi okay. Ang manager dito ay si Jane, at siya ang Diyos ni Silas pati na rin sa akin. Hahaha, maaari mong gawin ang anumang nais mo. Panipi. Nakuha ito. The asterisk man ito. Talagang nangahas kang maging napakahusay sa harap ko. Sa totoo lang, G. Langdon, gagamot kita sa ilang beer. Panipi. Splash. Binuksan ni Kingston ang beer at nag-spray ng maraming beer ng direkta sa mukha ni Benjamin. Ito ay talagang katulad ng isang eksena sa isang pelikula. F*** mo. Pagkatapos nito, itinaas ni Kingston ang bote sa kanyang kamay habang inihanda niya na ibagsak ang bote sa ulo ni Benjamin. Tulad ng para kay Benjamin, maaari lamang niyang clench ang kanyang mga kamao ng mahigpit habang tinanggap niya ang lahat ng mangyayari. Pagkatapos ng lahat, alam niya na hindi niya kayang pukawin si Jayden. Iyon ay para sa tiyak. Malapit na siyang magtapos, at naniniwala siya na si Jayden ay magkakaroon ng 10,000 iba't ibang mga paraan upang makitungo sa kanya. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang kusang tanggapin kung ano ang susunod na darating. Wala siyang pera at walang kapangyarihan, kaya't walang magawa siya. Hindi rin niya kayang protektahan ang kanyang sariling kasintahan. Napaikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata habang hinihintay niya na matumbok ang bote. Sa oras na ito, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na bang. Kabanata 266. Beer na nabubo sa buong sahig. Kaagad pagkatapos, nakita ni Benjamin na nahulog si Kingston sa lupa habang hinawakan niya ang kanyang ulo na dumudugo na sa oras na ito. Ito ay si Gerald na kumuha ng isang bote ng beer bago ito masira ng diretso sa ulo ni Kingston. Naglakas loob ka bang pindutin si G? Langdon. Sa palagay ko ay ayaw mo talagang magpatuloy sa pamumuhay. Hindi na ito matiis ni Gerald nang makita niya na nakakahiya si Kingston na ganyan. Dahil sila ay naglalagay ng isang kilos, maaari rin niyang ipagpatuloy ito hanggang sa huli. Si Benjamin, Harper, Fanny, at ang iba pa ay nababagabag. Sina Jayden at Jack Ellen ay nababagabag din sa oras na ito. Direkta si Jayden, ang isa na may huling pangalan na Crawford. Talagang naglakas loob kang matumbok ang aking kapatid. Dapat ay pagod ka na sa pamumuhay.
Alam mo ba kung kanino ang teritoryo na ito? Naniniwala ka ba na masisiguro kung hindi mo iniwan ang lugar na ito kung nakatayo ka pa rin ngayon? Panipi. Pagkatapos nito, inutusan niya ang isa sa kanyang mga kakulangan, pumunta at hilingin sa aking Diyos na pumunta rito. Inatake ang aking kapatid sa kanyang shop ngayon. Nais kong dumating si Jane at husayin ang bagay na ito sa ngalan ko. Panipi. Matapos siyang mag-usap, si Jaden ay sumigaw habang siya ay sumulyap kay Gerald. Oh, ang binata na ito ay tunay na mapusok. Alam ba niya kung anong lugar ito? Ito ang Homeland Kitchen na nasa Mayberry Commercial Street. Ito ang teritoryo ni Jane. Ang batang ito ay talagang nangahas na salakayin ang sariling kapatid ni godbrother ni Jane sa kanyang teritoryo. Dapat talaga siyang pagod sa pamumuhay. Panipi. The asterisk man. Narinig ko na si Jane ay talagang napaka-domineering sa Mayberry Commercial Street. Narinig ko na kahit ang bagong dating, si G. Zeke, ay hindi naglakas loob na tretuhin nang hindi naaangkop si Jane. Isipin mo lang kung anong uri ng background si Jane. Panipi. FCK. Hindi mo ba narinig na si Jane ay may napakalapit na relasyon sa mahiwagang G. Crawford. Ang ilang mga tao ay nagsabi na si Jane ay babae ni G. Crawford. Kaya, natural lamang na kahit si G. Zeke ay kailangang magbigay din sa kanyang mukha. Panipi. Oh my. Oh my. Ito ay talagang kahanga-hangang. Sa palagay ko, ang binata na ito ay hindi maiiwan ang lugar na ito na nakatayo ngayon. Panipi. Ang mga manunood na nanunood ng eksena sa oras na ito ay hindi maiwasang pag-usapan ang bagay na ito. Siyempre, maraming tao ang narito lamang upang mapanood ang kapana-panabik na eksena. Mabilis na hinimok ni Harper, Benjamin, Gerald, pareho kayong dapat subukan at tumakas ngayon. Manatili lang ako dito. Maaari silang makitungo sa akin subalit nais nila, ngunit hindi mo kayang saktan ang mga ito, kaya dapat kang magmadali at umalis ngayon. Panipi. Sa sandaling ito, si Fanny ay umiiyak na habang naririnig niya ang mga taong bumubulong at nakikipag-usap sa paligid niya. Hindi. Gerald, Harper, pareho kayong dapat dalhin si Fanny at ang mga batang babae na malayo sa lugar na ito ngayon. Mananatili ako at alagaan ang bagay na ito sa aking sarili. Si Benjamin ay nasusunog din ng sigasig sa oras na ito. Mayroon na siyang kaisipan na siya ay mapahamak lamang sa ibang partido ngayon. Walang maaaring umalis sa lugar na ito ngayon. Ang isang malakas at mataas na tinig ng babae ay biglang sumulpot sa sandaling ito. Sakay, isang babae ang nakita na naglalakad sa hagdan. Ito ay si Jane, ang tagapamahala ng Homeland Kitchen. Binati siya kaagad ni Jaden habang nagsimula siyang magreklamo, Jane. May pinalo ang kapatid ko. Panipi. Tumalikod si Jane upang tumingin sa taong pinalo ang kanyang kapatid. Sa oras na ito, nakita niya si Gerald na may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Hindi mapigilan ni Jane na maramdaman ang kanyang katawan na nanginginig ng kaunti. Dahil nag-book na si Gerald ng isang silid sa Homeland Kitchen ngayon, natural na ginawa niya ang lahat ng kinakailangang pag-aayos kay Jane ng maaga kung paano niya dapat matanggap ang kanyang mga panauhin. Hiniling niya sa kanya na magsagawa ng isang kilos upang si Benjamin ay maaaring magpanggap na isang malaking pagbaril. Ito rin ang dahilan kung bakit si Jane ay nasa itaas ng lahat ng ito habang siya ay personal na naglilinis ng silid sa itaas bilang paghahanda sa kanilang pagdating. Bumaba lang siya pagkatapos niyang marinig na may nakikipaglaban. Talagang hindi niya inaasahan na ito ay si G. Crawford. Mr. Crow. Panipi. Binigyan ni Gerald si Jane ng isang babala na hitsura bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Dapat kang maging G. Langdon, di ba? Ito ay lumiliko na si G. Langdon ay narito na. Tumingin si Jane kay Benjamin habang ngumiti siya ng propesyonal. Nawala si Benjamin sa oras na ito. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya makakatanggap ng parusa mula sa malakas at makapangyarihan, Jane? Si Gerald ay sumando sa malapit kay Benjamin habang pinapaalalahanan siya na maging matatag at iginiit na siya si G. Langdon. Nagtiwala si Benjamin na hindi siya papayagan ni Gerald na gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili. Sa makatuwid, tumango lang siya ng bahagya habang sinabi niya, oo, ako. Oh, G. Langdon, dapat ay sinabi mo sa akin ng maaga na narito ka. Bababa na sana ako upang makilala ka ng personal, kung gayon. G. Langdon, may nakakasakit sa iyo. Panipi. Habang nagsalita si Jane, ang kanyang titig ay lumusot sa Jaden at Jack Ellen ng malamig, at ang mga mata ni Jaden ay nanlaki sa sorpresa. Tulad ng para kay Jack Ellen, syempre natitiyak niya na si Benjamin ay walang iba kundi isang nakalulungkot na haltak. Ano si G. Langdon? Kahit na siya si G. Langdon ngayon, ito ay dahil lamang sa pagtulong sa kanya ni Jane.
Ito ay dahil nakilala na ni Jack Ellen si Jane mula pa noong una. Alam din niya na si Gerald ay isang gigolo, at dati siyang mahilig kay Jane. Ito ay tiyak din dahil nagkaroon siya ng ilang mga salungatan kay Jane noong nakaraan na una niyang pinaplano na gamitin ang kanyang relasyon kay Jaden upang malinis ang kanilang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, malinaw na tinutulungan ni Jane si Gerald. Ngunit wala pa bang kasintahan si Gerald? Paano siya posibleng maging manliligaw ni Jane? Hindi ba alam ni Jane na mayroon ng kasintahan si Gerald? Nang makita niya ang sitwasyon sa kabaligtaran ng direksyon kaysa sa inilaan niya, ang mga mata ni Jack Ellen ay lumiwanag sa oras na ito. Kabanata 267. Jane. Sinira nila ang ulo ng aking kapatid. Si Jaden ay nagreklamo ng mapait sa oras na ito. Slap. Taliwas sa kanyang mga inaasahan, sumagot lang si Jane sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jaden ng isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Jaden, sa palagay ko ikaw ay talagang masyadong matapang at matapang ngayon. Talagang nangahas kang magdulot ng problema dito. Nagdulot ka pa ng problema kay G. Crow. G. Langdon. Panipi. Nabigla si Jaden nang makatanggap siya ng isang sampal sa kanyang mukha. Bagaman malubhang nagkamali siya, isinara pa rin niya ang kanyang bibig ng masunurin. Hindi siya tulala. Ngayon, natitiyak niya na ang taong ito na tinawag na si G. Langdon ay malinaw na may isang malakas na background. Hindi lamang siya isang mahirap at nakakalungkot na haltak habang pinalabas siya ni Jack Ellen. Kung hindi man, bakit pa si Jane, na karaniwang sobrang mapagmataas, ay talagang nagbibigay kay Benjamin ng maraming mukha. Sa sandaling ito, ang magagawa niya ay simpleng ibababa ang kanyang ulo at manahimik. The Asterisk Man. Ito ay talagang isang malupit na eksena. Panipi. Si Yolanda, na sumama kay Fanny, ay ganap ding nagulat. Lalo na nadama ni Yolanda ang pag-uugali ng saloobin ni Jane bilang isang malakas na karera sa karera. Hindi niya maiwasang magtaka kung maaari rin niyang makilala ang isang tao na malakas at maimpluwensyang tulad ni G. Crawford. Kung iyon ang kaso, maaari rin siyang magbigay ng isang sampal sa anumang mayaman na tagapagmana na hindi nakalulugod sa kanyang mga mata. Hahaha. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, aalis ka sa lalong madaling panahon. Kung hindi man, Jaden, hindi ka na makakaalis sa lugar na ito. Panipi. Malamig na sabi ni Jane habang tinatawid ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Hindi mapigilan ni Jaden ngunit umiwas sa takot. Sa ngayon, nais lamang niyang humingi ng tawad kay Benjamin at iwanan kaagad ang lugar na ito. Noon lang, sumigaw ng malakas si Jack Ellen, maghintay ng 1 minuto. Miss Jane? Mangyaring maghintay sandali. Kahit na mayroon kaming mga salungatan at hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, mangyaring pakinggan ako bago mo kami habulin. Matapos ang pagsasalita, siguradong magsisisi ka sa pagtulong sa isang tiyak na tao ngayon. Malamig na tinitigan ni Jack Ellen si Gerald habang nagsalita siya. Ito ay tila na maaari niyang mailarawan ang Gerald na nahak sa 1,000 piraso ni Jane mamaya. Hehe. Ikaw, maliit ka ng B***. Ano ang sasabihin mo? Kung ano ang masasabi mong mas mahusay na maging kapaki-pakinabang sa akin. Kung hindi man, aayusin ko pareho ang luma at bagong mga marka sa iyo ng sabay-sabay. Panipi. Nang makita ni Jane si Jack Ellen, naalala din niya ang eksena kung saan inakusahan siyang itaas ang isang gigolo nang ibalik niya si Gerald pabalik sa paaralan noon. Nagdulot ito ng maraming kahihiyan at kahihiyan para kay G. Crawford. Okay, Miss Jane. Sasabihin ko lang sa iyo ang lahat ng direkta noon. Ang taong may huling pangalan na Crawford ay nagtaksil sa iyong tiwala. Talagang mayroon siyang kasintahan sa aming universidad, at ang kanyang kasintahan ay mula sa aking kagawaran. Panipi. Ito ang pinakamalaking trump card ni Jack Ellen. Matapos siyang mag-usap, itinuro niya si Gerald habang sinabi niya, kung ikaw ay isang tao, sasabihin mo kay Miss Jane ang katotohanan, di ba? Tumango si Gerald nang sinabi niya, oo. Ang pangalan ng aking kasintahan ay Mila, at siya ay mula sa parehong kagawaran tulad ni Jack Ellen. Hahaha. Pareho kaming naging mag-asawa ng ilang araw na ang nakakaraan. Panipi. Hahaha. Miss Jane? Narinig mo ba iyon? Inamin niya ito mismo. Sinabi niya. Tumawa si Jack Ellen, ngunit sa oras na ito, unti-unting tumigil siya sa pagtawa. Una niyang nais na makita ang galit, at maging isang nakamamatay na ekspresyon sa mukha ni Jane. Pagkatapos ng lahat, siya ay nilalaro at ipinagkanulo ng isang tao. Lahat sila ay kababaihan, kaya hindi maiintindihan ang pakiramdam ng galit at ang nakamamatay na hangarin na mayroon ang isa kung nalaman nila na sila ay ipinagkanulo. Gayunpaman, ang lahat ng nakikita ni Jack Ellen ay isang hitsura ng pagkabigo at kawalan ng tiyaga sa galit na mukha ni Jane.
Ito ba ang nais mong sabihin sa akin? Haha. Kaya, ang isa sa mga kakulangan ni G. Langdon ay nakakuha lamang ng kasintahan para sa kanyang sarili. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa totoo lang naisip mo na ang binata na ito na may huling pangalan na Crawford ay talagang isang gigolo na pinalaki ko. Sagot ni Jane habang siya ay nag-sneered. Hindi ba ganon? Nagulat si Jack Ellen. Slap. Binigyan siya ni Jane ng isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Ikaw B***. Napapawi mo na ako mula noong huling oras, at talagang naglakas loob kang magpatuloy na makarating sa mayabang na claptrap. Panipi. Si Jack Ellen ay nababagabag. Ito ay naging ang kanyang palagay ay mali. Magmadali ka at lumabas sa lugar na ito ngayon. Sigaw ni Jane, ang kanyang mga mata ay nasusunog ng galit. Aalis ako ngayon. Napaluha na si Jack Ellen, at tinakpan niya ang kanyang mukha habang naghanda siyang umalis kaagad. Maghintay ng 1 minuto. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang isang batang babae. Kabanata 268. Ito ay si Yolanda na tumayo sa oras na ito. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jack Ellen. Slap. Sinaksak ni Yolanda ang lakas ng loob na bigyan si Jack Ellen ng isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Sino ang humiling kay Jack Ellen na maging bastos at mayabang habang ininsulto niya sila kanina? Ngayon, kahit si Jane ay naging magalang at magalang kay G. Langdon. Kaya, ano pa ang maaaring matakot niya? Siya ang matalik na kaibigan ni Fanny. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na si Yolanda ay tumama sa sinuman sa mukha. Si Jack Ellen ay maaari lamang tumitig sa kanya nang hindi sinasabi kahit ano. Ito ay talagang mahusay. Tumawa lang si Gerald habang nakatingin siya kay Jack Ellen. Talagang napahiya ni Jack Ellen ang sarili ngayon. Haha. Matapos umalis sina Jaden, Jack Ellen, at ang iba pa, sa wakas ay inihayag ni Jane ang hitsura ng pagkabigo sa kanyang mukha. Halos ilang beses na niyang pinahihit ang pinggan nang siya ay naglilingkod kay Gerald at ang iba pa. Nang marinig ni Jane na personal na sinabi ni Gerald na mayroon na siyang kasintahan, maaari lamang magpanggap na maayos si Jane. Sa katotohanan, nadama ni Jane ang isang matinding sakit na parang may sinaksak siya sa puso. Gayunpaman, ang kanyang profesionalismo at ang kanyang mahabang karanasan sa karera ay natural na nakatulong sa kanya upang maitago ang kanyang damdamin. Ang buong pagkain ay nagpatuloy ng maayos. Matapos ang pagkain, ginawa na ni Gerald ang lahat ng iba pang mga pag-aayos para kay Benjamin ng maaga. Pinlano na niya ang susunod na lugar na magsasaya sila at ang kanilang mga tirahan para sa gabi. Pinili din niya ang mga lugar na may mataas at makatuwirang pamantayan na hindi masyadong labis na galit. Mr. Langdon, ang kasintahan ko ay patuloy na tumatawag sa akin. Sinabi ni Harper habang nakikipag-usap siya kay Benjamin sa oras na ito. Noon lang, naghahanda sila upang gumawa ng isang paglalakbay sa maliit na bahay ng kawayan upang mag-check-in sa kanilang mga bagahe at husayin ang lahat ng mga bagay sa tirahan. Nagmadali si Benjamin na sumagot, sige na, Harper. Maaari kang bumalik muna. Panipi. Si Harper ay nagsumite ng taxi bago siya umalis kaagad. Sa oras na ito, sinulyapan ni Yolanda si Gerald sa kasuklam-suklam. Mr. Langdon, G. Langdon, hilingin sa taong ito na umalis din. Nakakahiya na dalhin siya sa amin. Panipi. Matapos ang pagkain ngayon, tinanong pa ni Yolanda ang kanyang idolo, si Jane, para sa kanyang WeChat account. Iniisip niya na alam niya ang isang kagalang-galang na kapatid na babae sa Mayberry City ngayon, at kailangan niyang bigyang pansin ang kanyang sariling imahe sa hinaharap. Si Gerald ay nakuha. Kapag sinabi ni Yolanda na ang taong ito, talagang tinutukoy niya siya. Sa hindi inaasahan, siya ay nagtrabaho tulad ng isang alipin ngayon habang nagsilbi siya sa 3 batang kababaihan, ngunit bilang isang resulta, siya ay kinamumuhian muli. Nagpanik si Benjamin nang marinig niya ito. Hindi siya maaaring umalis. Panipi. Bagaman hindi alam ni Benjamin kung ano ang tumpak na background ni Gerald, si Gerald ngayon ang kanyang pinakamalaking suporta. Bakit? G. Langdon, bakit mo siya papayagan na patuloy na sundin tayo? Si Yolanda ay patuloy na nakiusap sa kanya. Okay lang? G. Langdon, hindi mo na kailangang ilagay ang iyong sarili sa isang matigas na lugar. Sinundan ko na ang iyong mga tagubilin at inayos ang lahat ng naaayon para sa susunod na aktibidad. Maaari ka lang magpatuloy. Aalis muna ako. Panipi. Habang siya ay nagsalita, komandat si Gerald kay Benjamin habang siya ay sumenyas para sa kanya na patuloy na panatilihin ang kilos. Si Benjamin ay maaaring tumanggo lamang ng walang magawa sa oras na ito. Umalis kaagad si Gerald habang siya ay pagod din pagkatapos maglaro at lumabas sa buong araw.
Nagpunta na si Harper upang hanapin si Hailey, at mahulaan na ni Gerald na marahil ito dahil may sinabi si Jack Ellen sa mga batang babae sa kanyang dormitoryo. Iyon marahil ang dahilan kung bakit tinawag ni Hailey si Harper na nagmamadali upang tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Tulad ng para sa kanya, wala si Mila dahil sa kanyang pagsasanay. Sa makatuwid, wala na siyang ibang gawin. Kaya, maaari lamang siyang bumalik sa dormitoryo upang matulog. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Michael. Mr. Crawford, ang pagkukumpuni para sa iyong bahay ay nakumpleto na. Ako rin ay espesyal na nagtayo ng isang garahe para sa iyo sa paanan ng bundok ayon sa iyong mga tagubilin. Bukod dito, ang lahat ng cableway upang umakyat sa bundok ay nakumpleto na. Kailan ka nagpaplano na lumipat? Panipi. Mr. Zick, salamat sa problema. Hindi ko talaga inaasahan na makumplito ang garahe sa loob lamang ng 7 araw. Tulad ng kung kailan ako lilipat, napili ko na ang petsa. Ako ay lilipat sa loob ng 3 araw na oras. Tulad ng para sa bahay key, maaari mo itong hawakan muna para sa akin. Kapag handa akong lumipat sa loob ng 3 araw, maaari kang mag-ayos para sa isang tao na pumunta doon at gawin ang lahat ng mga paghahanda para sa akin ng maaga. Panipi. Nang sinamahan ni Gerald si Elena sa bundok at nakita na halos na kumpleto na ang pagkukumpuni, sinabi na niya kay Rita na lilipat siya sa loob ng 3 araw. Okay, G. Crawford. Maaari kang makatiyak, sisiguraduhin kung nasiyahan ka. Panipi. Matapos ibitin ang telepono, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Dahil nakumpleto na ang garahe, hindi na kailangan para sa kanya na magpatuloy na panatilihin ang kanyang Lamborghini sa maliit na parke. Ay parada lamang niya ang kanyang sasakyan sa garahe sa ilalim ng bundok. Matapos mapanatili ang kanyang cellphone, si Gerald ay nagsawa para sa isang taxi at iniwan ang Mayberry Commercial Street. Sa oras na ito, ang isang batang babae ay sumakay sa isa pang taxi habang naayos niya ang kanyang mga mata kay Gerald. Sir, mangyaring sundin ang kotse sa harap namin. Kabanata 269. Hehe, miss, ang bata ba sa taxi ay nasa harap ng iyong kasintahan? Sinusubukan mo bang malaman kung niloloko ka niya? Tumawa ang driver ng taxi, at napaka-talkative niya. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang karamihan sa mga kalalakihan na madalas na pumupunta sa Mayberry Commercial Street ay malabo. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil ang mga taong madalas na pumupunta rito ay dapat na talagang mayaman. Panipi. Tumigil sa pakikipag-usap ng labis na walang kaparerekon. Siguraduhin lamang na sinusunod mo siya ng mabuti. Malamig na sumigaw ang batang babae. Ang driver ay hindi na nagpatuloy sa pagsasalita at simpleng nakatuon sa pagsunod sa taxi sa harap niya. Ang batang babae na ito ay walang iba kundi si Jack Ellen. Bakit si Jack Ellen tailing Gerald? Pag-usapan natin sandali ang tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan nina Jack Ellen at Jayden pagkatapos umalis sa Homeland Kitchen. Matapos silang umalis, si Jayden ay labis na nagagalit at napahiya. Siya ay nasample sa publiko, at hinabol pa siya ng Homeland Kitchen. Nasaktan pa niya si Jane, na kanyang backup at suporta. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay nakuha din ang kanyang ulo. Ito ay katumbas lamang ng pagdurusa ng isang dobleng pagkawala. Wala siyang nakuha, ngunit sa kabaligtaran, siya ay nagdusa ng higit pang mga pagkalugi. Sa madaling sabi, nakaramdam siya ng labis na hindi nasisiyahan. Sino ang masisisi niya? Sinisi ni Jayden si Jack Ellen sa lahat. The asterisk man ito. Ito ay lahat dahil si Jack Ellen ay nagpatuloy sa pagfan ng mga apoy. Patuloy niyang iginiit na si Benjamin ay isang mahirap at nakamamanghang tao lamang na hindi maaaring maging G. Langdon. Paano siya, Jayden, talagang maging walang ingat? Pinayagan pa niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Kingston na magpatuloy at basagin ang ulo ng ibang tao. Nalaman din ni Jayden ngayon na nasaktan ni Jack Ellen si Jane noong nakaraan. Sa makatuwid, naiugnay ni Jayden at sinisi ang lahat ng nangyari ngayon kay Jack Ellen, at itinuring niya siyang salarin. Ang isang argumento ay natural na sumabog sa pagitan ng kanilang dalawa, at itinapon ni Jayden si Jack Ellen pagkatapos ng argumento. Galit si Jack Ellen. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari. Si Benjamin ay tiyak na hindi G. Langdon. Alam na niya ito. Ito ay dahil naimbestigahan na ni Jack Ellen at tiningnan ang background ng lahat sa dormitoryo ni Gerald pagkatapos ng kanilang unang pagkikita. Una niyang pinaplano upang malaman kung may mga potensyal na mayaman na tagapagmana na maaari niyang i-target, ngunit sa huli, nalaman niya na wala. Nalaman din ni Jack Ellen na ang pamilya ni Benjamin ay talagang mahirap. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Hailey tungkol sa bagay na ito, ngunit walang nag-uusap tungkol dito.
Hindi alintana, hindi siya sinisiyasat o tumingin sa background ni Gerald. Bakit niya ito susuriin? Ano ang punto? Siya ay walang iba kundi isang nakalulungkot na popper. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na napuno ng mga sorpreses si Gerald. Alam niya na si Gerald ay kailangang maging mastermind sa likod ng insidente ngayon. Ang tanging tao na maaaring gumawa ng Jane kumilos sa ganoong paraan ay walang iba kundi si Gerald. Kahit na hindi siya lihim na magkasintahan ni Jane, dapat ay magkaroon siya ng ilang uri ng hindi maipaliwanag na relasyon kay Jane. Bukod dito, palaging binigyan ni Gerald ang mga tao ng isang mahiwagang pakiramdam. Hindi siya isang mayaman na tagapagmana, ngunit kung minsan, naramdaman na parang mas mahusay siya kaysa sa iba pang mayaman na tagapagmana. Ngayon ay isa pang patoto tungkol dito. Sa makatuwid, inilaan ni Jack Ellen na sundin si Gerald upang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Ito ay isang sandali mula nang siya ay tailed Gerald, Harper, at iba pa. Gayunpaman, wala namang alam si Gerald. Bumaba siya sa taxi ng diretso sa harap ng gate ng paaralan. Gabi na ng gabi. Hindi magkakaroon ng maraming tao sa maliit na parke ngayon. Sa makatuwid, dumating si Gerald sa maliit na parke kung saan pinarode niya ang kanyang sasakyan. Pinaplano niyang itaboy ito sa tuktok na bundok. Dalawang malulutong na ilaw ng kotse ang sumabog kaagad. Pagkatapos nito, automatikong binuksan ang pintuan ng kotse. Malapit nang makapasok si Gerald sa kanyang sasakyan upang magmaneho palayo. Bigla niyang narinig ang tunog ng isang cellphone na bumabagsak at nag-crash sa lupa sa likuran niya. Sapat na, nahulaan ko ito ng tama. Ikaw talaga, panipi. Ang isang kakilakilabot at kakilakilabot na tinig ng babae ay tumunog. Nahuli si Gerald habang nakatingin sa likuran niya. The asterisk man ito. Jack Ellen, bakit ka kumikilos tulad ng isang multo? Hindi ko narinig na darating ka. Panipi. Si Jack Ellen, na nakatayo ng halos 10 hakbang sa likuran niya, ay tinitigan siya ng isang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Tinatakpan niya ang kanyang bibig sa pagtataka, at ang kanyang telepono ay nasira na sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan sa oras na ito. Nabawi muli ni Jack Ellen ang kanyang pakiramdam at tinitigan niya si Gerald sa pagkabigla. Gerald, ang kotse mo ba ito? Iyo ba ito? Panipi. Oh my God! Ang marangyang Lamborghini sports car na nakakaakit ng hindi mabilang na mga batang babae sa Mayberry City na talagang kabilang sa Gerald. Ito ay isang mamahaling kotse na nagkakahalaga ng $2,600,000. Ano ito? Si Jack Ellen ay lubos na nagulat. Kung hindi niya ito nasaksihan ng kanyang sariling mga mata, hindi ito pinaniwalaan ni Jack Ellen kahit na siya ay mamatay. Ang may-ari ng luxury sports car na ito ay talagang isang taong pamilyar sa kanya. Well, dahil nakita mo na ito, aaminin ko ito noon. Oo, ang kotse na ito ay akin. Panipi. Kabanata 270. Si Gerald ay nagbuntong hininga ng walang magawa. Ano? Ang mga mata ni Jack Ellen ay napuno ng luha. Magaan ang sagot ni Gerald, sige, kung gayon. Aalis muna ako kung wala na. Tulad ng para sa kotse, tulungan mo akong panatilihing lihim ito. Kung hindi man, sa huli, ang lahat ay hindi maligaya. Haha, panipi. Pagkatapos nito, naghanda na siyang pumasok sa kanyang sasakyan. Gerald, huwag umalis. Sa hindi inaasahan, sumugod si Jack Ellen sa kanya at niyakap ng mahigpit si Gerald mula sa likuran. The asterisk man ito. Jack Ellen, baliw ka ba? May mali ba sa iyo? Ano ang ginagawa mo? Nabigla si Gerald at patuloy na nagpupumilit na palayain ang kanyang sarili. Hindi ako bibitawan. Gerald, hindi na kita hahayaan na tumakas ka na sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mangyaring bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Panipi. Niyakap muli ni Jack Ellen si Gerald nang mahigpit na natigil niya ang kanyang katawan na malapit sa katawan ni Gerald. The asterisk man ito. Nasaksihan na ni Gerald ang pag-ibig ng pera ni Savia, kaya naisip niya na magiging immune siya sa lahat ng mga batang babae na mahilig sa pera sa hinaharap. Sa hindi inaasahan, si Jack Ellen ay mas masahol pa kaysa kay Savia. Oo, handa na si Jack Ellen na ipagsapalaran ang lahat ngayon. Ang nakaraan ni Gerald at ang katotohanan na siya ay nagmamaneho ng kotse na ito ngayon. Naniniwala si Jack Ellen sa sandaling sinabi ni Gerald na ang kotse na ito ay kabilang sa kanya. Bakit? Ito ay dahil ang kanyang isip ay nagtrabaho ng napakabilis. Hanggat ikinonekta niya ang mga tuldok sa pagitan ng kasalukuyang kotse ni Gerald at lahat ng nangyari sa nakaraan, lahat ito ay magkakaroon ng kahulugan ngayon. Bakit siya mag-aalinlangan? Bilang karagdagan, alam ni Jack Ellen na si Gerald ang uri ng tao na may malambot na puso, lalo na pagdating sa mga kababaihan.
Madali siyang nababalot at madali siyang magbibigay pagdating sa mga kababaihan. Nahuli na niya ang kahinaan ni Gerald. Ito ang dahilan kung bakit handang subukan ni Jack Ellen ang kanyang swerte. The asterisk man ito. Huwag gawin ito, hinihiling ko sa iyo. Nakakakuha na ako ng goosebumps. Panipi. Si Gerald ay nakabasag na sa malamig na pawis dahil labis siyang nababalisa. Hindi ako. Susundan kita maliban kung bibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Patuloy na kumapit si Jack Ellen sa kanya. Baliw. Siya ay ganap na mabaliw. Si Gerald ay medyo walang awa habang ginamit niya ang isang maliit na puwersa upang itulak si Jack Ellen ng masigla bago siya sumakay sa kanyang sasakyan at sinampal ang pintuan ng kotse sa likuran niya bago ay lock ang pintuan. Pinaplano niyang simulan ang makina ng kotse at magmaneho kaagad. Boom! Matapos marinig ang bahagyang ingay, napagtanto ni Gerald na si Jack Ellen ay talagang nakahiga sa tuktok ng kanyang hood ng kotse. Sabik na sumigaw si Gerald. Sister, Jack Ellen, ano ang sinusubukan mong gawin? Panipi. Gerald, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Bukod sa talagang mayaman, mayroon ka bang ibang pagkakakilanlan? Sabihin mo sa akin. Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Panipi. Oo, si Jack Ellen ay mayroon lamang isang hinala sa kanyang isip ngayon. Iyon ay, ang rumored super lihim na G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street ay walang iba kundi si Gerald. Kung hindi man, bakit pa ang Aiden sa nakaraan, ang kasalukuyang Jane, at maging ang Zack mula sa Wayfair Mountain Entertainment ay magalang at magalang kay Gerald. Isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari ngayon pati na rin ang sports car ngayon. Ang matalino at matalinong Jack Ellen ay maaaring hulaan na ang katotohanan kahit gaano siya bobo. Ang kahanga-hangang at makapangyarihang G. Crawford ay walang iba kundi si Gerald. Nanginginig siya sa buong kasiyahan, at nais niyang malaman ang katotohanan. Sinasabi ko sa iyo, wala akong nalalaman tungkol kay G. Crawford, ngunit kung tumanggi kang umalis, tatanggapin talaga ako sa accelerator. Huwag mag-alinlangan sa lakas ng kabayo ng aking sasakyan. Panipi. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggang sa aminin mo ito. Panipi. The asterisk man ito. Nagalit si Gerald, at talagang humakbang siya sa accelerator. Siya ay simpleng humakbang dito dahil natatakot siyang saktan si Jack Ellen, kaya't nagmamadali siyang lumakad sa preno pagkatapos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang puwersa ng inertia at ang katotohanan na ang kanyang gulong ay pipilitin laban sa isang bato. Lumipad si Jack Ellen sa kotse at direktang nahulog sa lupa. The asterisk man ito. Si Gerald ay nagbabalak na takutin siya, ngunit sa hindi inaasahan, isang aksidente ang nangyari. Binuksan ni Gerald ang pintuan ng kotse niya at sumugod kay Jack Ellen. Si Jack Ellen ay tumama sa likuran ng kanyang ulo sa lupa at siya ay walang malay sa oras na ito. Ilang beses nang tinapik ni Gerald ang kanyang mukha. Jack Ellen, huwag mo akong takutin. Okay ka lang ba? Hindi ko talaga sinasadya na itapon ka ng ganyan. Panipi. Hindi maiwasang masisi ni Gerald ang kanyang sarili. Ito ay dahil kahit na tunay na kinasusuklaman niya si Jack Ellen at parang naramdaman ang pagsampal sa kanyang malaking bibig kung minsan, tiyak na hindi siya malupit o walang puso na nais na saktan si Jack Ellen o maging dahilan upang mawala ang kanyang buhay. Nakita ni Gerald ang nasasaktan na ekspresyon sa mukha ni Jack Ellen sa oras na ito. Mabilis niyang dinala siya bago itapon siya sa kanyang sasakyan at magtungo sa ospital kaagad. Kabanata 271. Ang insidente na kinasasangkutan ni Jack Ellen ay talagang nag-break si Gerald sa malamig na pawis. Sa kabutihang palad, matapos na ipadala siya sa ospital para sa isang diagnosis, napagtanto niya na si Jack Ellen ay nakaranas lamang ng isang concussion at lumipas mula sa epekto. Magiging maayos siya pagkatapos mag-recuperate ng ilang sandali. Gerald, huwag umalis. Mahal kita. Panipi. Mr. Crawford, huwag umalis. Mahal kita hanggang kamatayan. Panipi. Si Jack Ellen ay nagbubulong-bulungan pa rin sa kanyang sarili habang siya ay nasa isang koma. Medyo nabigo rin si Gerald. Mahal mo ba talaga ako? Gustong-gusto mo lamang ang pagkakakilanlan ni G. Crawford. Sa wakas, nagbayad si Gerald para sa mataas na gastos sa medikal ni Jack Ellen. Pagkatapos nito, sumakay siya sa tuktok ng bundok upang maiparada niya ang kanyang sasakyan doon. Matapos umalis sa garahe, si Gerald ay malapit nang sumakay ng taxi at umalis. Sa oras na ito, biglang napansin ni Gerald na may mali sa tuktok ng bundok. Iyon ay sabihin, ang bundok na tuktok na villa ay maliwanag na naiilawan sa sandaling ito. Ang estilo ng arkitektura ng villa na ito mismo ay may isang sinaunang kagandahan dito. Sa oras na ito, habang ang gabi ay nagiging mas malalim, mukhang napakaganda at nagliliyab na may maliwanag na ilaw. Ito ay simpleng kamangha-manghang.
Gayunpaman, wala siya doon, at si Rita ay hindi maglakas loob na manirahan sa villa ng walang kamali-mali. Sino ito? Nagulat si Gerald. Kaya, nagpasya siyang umakyat at tingnan ang kanyang sarili. Pagdating niya sa pasukan ng villa, napagtanto niya na mayroon talagang mga tao sa loob. Mayroong higit pa sa isang tao sa loob. Maraming mga kalalakihan at kababaihan, at ito ay napakabuhay na buhay sa loob. Ito ay kakaiba. Sino sila? Bakit sila may hawak na pagdiriwang sa kanyang bahay? Mayroon pa silang key ng bahay. Naglakad si Gerald ng isang maliit na galit at itinulak ang bukas na pinto. Ang mga tao sa loob ay malinaw na nakuha nang makita nila si Gerald na lumilitaw, at lahat sila ay nakatitig sa kanya sa pagkamangha. Tulad ng para kay Gerald, tiningnan din niya ang mga kalalakihan at kababaihan na ito sa pagtataka. Mayroong tungkol sa 100 kalalakihan at kababaihan sa loob ng villa. Pinatay na nila ang sentro ng sala sa isang makeshift bar, at napuno ito ng iba't ibang pagkain at inumin. 100 mga tao ang umiinom at nasisiyahan sa kanilang sarili sa oras na ito. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Gerald na ang mga taong ito ay mukhang pamilyar sa kanya. Tiyak na hindi sila mula sa pangkat ng mga kaibigan ni Aiden, at tiyak na hindi sila ang kanyang Diyos, mga kaibigan ni Yoel. Ito ay kakatwa. Ang 2 security guard sa kalahati ng bundok ay nandoon pa rin. Kaya, paano nakapasok ang mga taong ito sa kanyang villa? Dim ito. Sino ka? DMN. Ito ba ay isang lugar kung saan ang isang ordinaryong tao na tulad mo ay maaaring dumating lamang? Ang isang Skull Boy ay pinagalitan siya habang siya ay sumimangot. O Diyos ko! Dapat siyang maging isang nakalulungkot na haltak na nakarinig ng kapaligiran sa tuktok ng bundok. Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang pumunta dito upang bisitahin. Panipi. Posible bang siya ay nagmula sa likuran ng bundok? Oh my! Mayroong talagang lahat ng uri ng mga tao sa mundong ito. Panipi. Maraming mga batang babae ang tumingin kay Gerald na may isang satirical na hitsura sa kanilang mga mukha. Oo, si Gerald ay hindi kailanman nagbigay ng pansin sa kanyang sariling sarsa. Naramdaman lamang niya na mahalaga na magsuot ng malinis at sariwang damit. Sa makatuwid, natural na siya ay palaging tatanggihan saan man siya magpunta. Ang mga batang babae na nakasanayan na ang nakakakita ng matangkad, mayaman, at gwapong lalaki ay natural na hamakin siya. Sumimangot si Gerald nang magaan ang tinanong niya, gusto ko ring tanungin ka. Sino ang hayaan kayong lahat dito? Panipi. Ito ay isang kasinungalingan upang sabihin na hindi siya galit. Ang kanyang orihinal na hangarin sa pagbili ng villa na ito ay hindi dahil nais niyang magpakita. Gusto lang niyang magkaroon ng isang lugar para sa kanyang sarili sa hinaharap. Ngunit ano ang naging ngayon? Ito ba ang kanilang palaruan? Ang isang batang babae na malinaw na lasing ay lumakad papunta kay Gerald bago niya hinimas ang kanyang dibdib ng hindi sinasadya. Ang tono ng taong ito ay hindi magalang. Sa palagay mo mayroon kang karapatang tanungin sa amin kung paano kami pumasok. Panipi. Kalimutan mo ito, Lucille. Nakita na natin ang maraming tao na ganito. Kung hindi kami binabalaan ni Silas ng paulit-ulit na huwag magbuhos ng anumang dugo sa bundok na villa, papatalo ko na siya. Tawagin lang natin ang mga security guard at ipadala siya sa istasyon ng pulisya ng direkta. Panipi. Oo, dapat nating ipadala siya sa istasyon ng pulisya. Panipi. Habang sumang-ayon ang lahat, nagsimula silang gumawa ng mga tawag sa telepono kaagad. Bakit kayo maingay? Kabanata 272. Bigla, sa sandaling ito, isang tinig ng isang walang tiyaga na tinig ng batang lalaki mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Pagkatapos nito, isang batang lalaki ang nagdala ng isang batang babae sa kanya habang sila ay bumaba sa hagdan ng dahan-dahan. Natutuwa ako sa tanawin dito. Hindi ka ba tumahimik sandali? Sa palagay mo ba talaga ito ang iyong bahay? Panipi. Ang batang ito ay malinaw na pinuno ng karamihan ng mga tao. Bukod dito, pinaglaruan niya ang mga ito nang hindi sinasadya sa oras na ito. Agad na sumagot agad ang batang lalaki na sinisiraan ni Gerald na may ngiti sa kanyang mukha. Oo, Silas. Ito ay dahil lamang sa isang tao na nagsisikap na magdulot ng problema dito. Panipi. Ang batang lalaki na nasisiyahan sa tanawin sa balkonahe ay walang iba kundi ang anak ni Michael na si Silas. Biglang natanto ni Gerald kung ano ang nangyayari. Tila binigyan ni Michael ang kanyang susi sa bahay kay Silas. May nagiging sanhi ng problema dito. Sino ang matapang? Pagod na ba siya sa pamumuhay? Tanong ni Silas habang siya ay sumimangot. Silas, siya ito. Panipi. Kaagad pagkatapos, ang 5 o 6 na batang babae ay umakyat sa isa pa bago nila hinawakan si Gerald. Ito ay isang eksena na tila isang pangkat ng mga kakulangan ay nahuli ng isang panghihimasok.
Pagkatapos nito, sinisikap nilang mag-claim ng kredito para sa kanilang aksyon mula sa kanilang boss. Kinaladkad nila ng direkta si Gerald sa harap ng Silas. Tulad ng para sa batang babae na nakatayo sa likuran ni Silas habang ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay masikip matapos niyang makita ng malinaw ang mukha ni Gerald. Gerald, ikaw. Halatang nagulat siya. Si Gerald ay nakatuon sa pagtingin kay Silas at hindi ko siya napansin. Sa makatuwid, mayroon din siyang isang nakakagulat na hitsura sa kanyang mukha nang makita siya. Alice. Matapos ang sorpresa, sinundan agad ni sarcasm. Hehe. Gerald, paano ka dumating dito? Dumating ka ba rito dahil nais mong makita at maranasan ang kagandahan ng bundok na Top Villa? Panipi. Ang kaganapang ito ay pinlano na ngayon. Upang maging matapat, ilang oras na ang nakalilipas, ang balita na binili ng isang mayaman na tagapagmana ng bundok na Top Villa sa loob ng $120 milyong ay nagpapalipat-lipat sa internet. Si Alice at ang iba pa ay narinig na tungkol sa bundok na Top Villa. Gayunpaman, hindi nila ito mapangarapin kahit na nais nilang tingnan ang lugar na ito. Ito ay isang tunay na lokasyon. Gayunpaman, natuklasan ni Alice na kahit na ang imposible ay tila posible pagkatapos niyang makilala si Silas. Nang sabihin ni Silas sa lahat na mayroon siyang mga susi sa bundok na Top Villa ngayon, walang naniniwala sa kanya. Ang lahat ay natanggap lamang ng hadlangan niya ang susi sa kanyang sariling kamay. Napagkasunduan din na darating sina Jaden at Jack Ellen ngayong gabi. Gayunpaman, walang balita mula kay Jaden mula pa noong hapon. Bukod dito, ang cellphone ni Jack Ellen ay naka-off. Ginawa nito si Alice na medyo awkward dahil nag-iisa lang siya. Sa kabutihang palad, sinamahan siya ni Silas sa buong gabi. Habang tinitingnan niya ang tanawin sa malayo mula sa balkonahe ngayon, sa wakas ay natanto ni Alice kung ano ang ibig sabihin nito na higit sa lahat. Kaya, sa oras na ito, ang tinig ni Alice ay may isang mapanunuyan na tono dito. Wala na siyang uri ng paghihiganti na naramdaman niya laban kay Gerald bago ito. Ano ang naruroon upang gumanti laban sa isang tulad nito? Alice, kilala mo ba ang taong ito? Paano mo nais na harapin siya? Malinaw na tumingin si Silas kay Gerald, at siya ay ngumiti ng mahina sa oras na ito. Hilingin sa kanya na umalis. Ayokong makita ang ganitong uri ng tao sa isang magandang kapaligiran. Panipi. Matapos siyang mag-usap, sinulyapan ni Alice si Gerald bago siya muling maglakad pabalik sa itaas. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ng hipag? Hiniling niya sa iyo na umalis. Panipi. Nawala. Bago sabihin ni Gerald ang anumang bagay, naitulak na siya sa labas ng villa ng isang pangkat ng mga batang babae bago nila sinampal ang pintuan na malapit sa likuran niya. Ginawa nitong labis na galit si Gerald. Una, siya ay napahiya at kinutya ng pangkat ng mga batang babae na ito. Pagkatapos nito, ininsulto siya ni Alice. At sa wakas, hiniling nila sa kanya na mawala. Talagang tinatrato ba nila siya tulad ng isang biro dahil lamang sa hindi niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan? Hindi na mahawakan ni Gerald o madala ang nakaraang galit na naramdaman niya kasama na ang galit na naramdaman niya ngayon. Sa makatuwid, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawag sina Rita at Michael, isa-isa. Kabanata 273. Tinawag ni Gerald sina Michael at Rita, ngunit wala siyang sinabi. Hiniling lamang niya sa kanila na bumangon at tingnan ang bundok na tuktok na villa. Pagkatapos nito, isinabit niya agad ang telepono. Tulad ng para sa ngayon, si Gerald ay talagang nagkaroon ng paghihimok na magkaroon ng isang showdown sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang dahilan kung bakit muling nakaranas si Alice ng oras at naging tulad nito ay dahil din sa kanya. Upang mailagay ito ng blanko, laging may kinalaman ito sa kanya. Siya ang naglabas ng video ni Quentin at ang kanyang ina. Ito ay talagang pinasigla si Alice at naging dahilan upang siya ay higit na mapalubha. Pagkatapos nito, gumawa siya ng tanga sa kanya. Bagaman hindi niya alam kung paano siya tinatrato ni Silas ngayon, masasabi ni Gerald na tila nasiyahan siya. Sa makatuwid, nadama din si Gerald ng isang maliit na ginhawa. Kung ito ang kaso, hindi ba maaaring hayaan ni Gerald na ang bagay na ito ay slide sa halip na tawagan si Michael? Hindi. Si Gerald ay medyo makasarili pa rin. Napakaganda ni Alice, at parang magugugol siya ng gabi sa ibang lalaki ngayong gabi. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit medyo hindi komportable. Bagaman hindi niya gusto si Alice, hindi siya maganda ang pakiramdam tungkol dito. Bukod, ito ang kanyang sariling bahay. Hindi niya ito hayaang maganap tulad ng kapag ang isang pangkat ng mga tagalabas ay itinapon siya sa kanyang sariling bahay. Bumaba si Gerald sa bundok at naghanda na umalis. Mr. Crawford. Panipi. Nangyari lang ito na nagmamadali na si Rita. Alam na niya kung ano ang nangyayari nang makita niya ang mga maliwanag na ilaw na nagniningning mula sa villa kahit na mula sa malayo.
Paano maaaring hindi kinakabahan si Rita? Mr. Crawford. G. Crawford. Panipi. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Gerald. Sa halip, naglakad lang siya sa gilid ng kalsada bago huminto sa isang taxi at umalis ng direkta. Tapos na. Kinakabahan si Rita. Sa katunayan, alam na ni Rita na ang pangkat ng mga mag-aaral na ito ay darating sa villa upang maglaro dahil sinabi na ni Michael sa kanya ng maaga. Orihinal na hindi sumasang-ayon si Rita sa bagay na ito. Gayunpaman, pinuri si Michael ni G. Crawford sa kanyang trabaho sa oras na ito. Bukod dito, ang kanyang hindi karapat-dapat na anak na lalaki ay nagpatuloy sa kanya ng walang tigil. Hindi magiging problema para sa kanya na pahintulutan ang kanyang anak na umakyat sa bundok na tuktok na villa para lamang tumingin, di ba? Pagkatapos ng lahat, maging ang anak ng kanyang subordinate na si Aiden ay naglaro sa bundok na top villa dati. Iyon ang dahilan kung bakit sa wakas ay sumang-ayon si Michael na ibigay ang villa house key kay Silas. Inilaan lamang niyang hayaan siyang umakyat sa bundok na tuktok na villa upang magkaroon ng isang pagtingin bago bumaba kaagad. Sa makatuwid, hindi ito pinapaubaya ni Rita. Gayunpaman, hindi maiwasang makaramdam si Rita ng kaunting pagkabalisa dahil hindi siya pinansin ni Gerald ngayon. Sa oras na ito, mabilis siyang sumugod sa bundok. Narito si Miss Rita. Lahat, tahimik. Alice, ipakikilala ko sa iyo si Miss Rita. Siya ang personal na kasambahay ng bundok top villa. Isa rin siya sa mga paboritong tauhan ni G. Crawford, tulad ng aking ama. Panipi. Si Silas ay may isang baso ng alak sa kanyang kamay, at hinawakan niya ang kamay ni Alice habang dinala siya kay Rita. Novel drama. Ito ang lahat ng mga tao na nagtrabaho para kay G. Crawford. Sa makatuwid, alam din ni Silas ang marami sa kanila, tulad ng Aiden, Yoel, at ang mga malalaking boss ng maraming mga establishmento sa Mayberry Commercial Street. Naging godbrother na rin siya ni Jane. Sa makatuwid, natural din siyang pamilyar kay Rita. Kumusta, Miss Rita? Si Rita ay ganap na hindi nagsalita. Bakit ka napakasaya? Silas, alam mo ba na nagdulot ka ng isang kakila-kilabot na sakuna sa oras na ito? Panipi. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, ang villa ay naging tahimik. Ang musika ay naka-off din kaagad. Natigilan si Silas at tinanong niya, isang kakila-kilabot na sakuna. Anong sakuna ang aking ginawa? Panipi. Inilagay ni Rita ang kanyang kamay sa kanyang noo habang sinabi niya, hayaan mo akong tanungin ka, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na mag-host ng isang partido sa bundok na villa? Hindi mo ba dapat tingnan ang lugar at umalis ka agad pagkatapos? Panipi. Tunay na sumagot si Silas, hehe. Okay lang. Sinabi sa akin ng aking ama na si G. Crawford ay nasa North Bay, at hindi na siya babalik dito ngayong gabi. Bukod, tiyak na ibabalik ko ang villa sa orihinal nitong estado bukas. Panipi. Malamig na tumugon si Rita, North Bay ang aking asno. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, Silas. Narito ngayon si G. Crawford. Naniniwala ako na tinawag na ni G. Crawford ang iyong ama. Dapat kang maging handa upang ipaliwanag ang mga bagay sa iyong ama mamaya. Panipi. Ano? Narito si G. Crawford. Mas nalilito pa si Silas. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na wala si G. Crawford at wala siya sa North Bay. Si Alice ay dinala. Paano niya hindi alam kung narito si G. Crawford? Kailan gumawa ng isang hitsura si G. Crawford? Miss Rita, hindi ka ba napakalaki ng isang pag-aalsa? Hindi namin nakita si G. Crawford, isang nakamamatay na haltak na narito lamang. Hahaha, panipi. Hinabol na namin ang nakakalungkot na bundok na iyon ngayon. Oo, Miss Rita, nais din naming bigyan ka ng mungkahi. Hindi ka dapat maghintay ng 3 araw bago ipadala ang buong pangkat ng seguridad dito. Ang security team ay dapat na gumagana ng buong lakas ngayon. Panipi. Ang lahat ng mga batang babae ay nag-chat, isa-isa. Kabanata 274. Si Rita ay hindi nagpatuloy sa pagsagot sa alinman sa kanilang mga katanungan. Tungkol sa bagay ni G. Crawford, malinaw na hindi masyadong alam ni Silas ang tungkol sa kanya. Sa makatuwid, alam niya na magiging abala para sa kanya na ibunyag ang labis na impormasyon. Umiling-iling lang siya habang bumaba kaagad sa bundok. Nagsalita si Silas habang ngumiti siya ng mapait, ano ang bagay kay Miss Rita ngayon? Bakit niya sinabi na si G. Crawford ay narito kanina? Kung si G. Crawford ay talagang pupunta rito, sana ay mayroon na ang aking ama. Panipi. Ngunit sa oras na ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot ni Silas ang telepono nang may ngiti sa kanyang mukha. Tatay. Huwag mo akong sigaw, tatay. Ikaw ang aking ama. Panipi.
Si Michael ay patuloy na sumigaw ng ligaw sa kabilang linya ng linya, siya ay panting din. Pagkatapos nito, pareho silang nagpatuloy sa pagsasalita. Sa oras na ito, ang ngiti sa mukha ni Silas ay unti-unting nawala, at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Sa huli, pinatong ni Michael ang telepono. Silas, ano ang nangyari? Tanong ni Alice habang siya ay nasa isang nakakagambalang estado ng pag-iisip. Tapos na, sinabi sa akin ng aking ama na si G. Crawford ay maaaring talagang narito. Bukod dito, partikular na tinawag ni G. Crawford ang aking ama at Miss Rita na tanungin siya tungkol sa sitwasyong ito. Puputulin ko na ang aking mga binti ngayon. Tapos na ako, panipi. Ibinaba ni Silas ang kanyang cellphone sa lupa sa takot. Halatang natatakot siya sa kanyang ama. Alam niya na ang mga bagay ay nagising na batay sa kasalukuyang tono ng tinig ng kanyang ama. Ano, si G. Crawford ay tunay na narito. Hindi mapigilan ni Alice ngunit nanginginig ng hindi mapigilan. Tulad ng nabanggit lamang ng mga batang babae, sa buong kaganapan, wala nang ibang narito mula sa nakamamanghang haltak na iyon, Gerald. Tama iyon. Dumating si Alice sa isang biglaang pagsasakatuparan. Gerald, hindi ba ang apelyido ni Gerald na Crawford? Tunay na mas mayaman siya kumpara sa nakaraan. Bukod dito, kung idinagdag mo lamang ang marangal, Mr., sa harap ng kanyang huling pangalan, magiging G. Crawford. Ano, paano ito posibleng maging kanya? Nadama ni Alice na ang kanyang isip ay isang kumpletong blanko. Upang maging matapat, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng mga hinala si Alice tungkol sa pagkakakilanlan ni Gerald. Gayunpaman, ang lahat ay palaging naging malabo at walang matatag na katibayan sa nakaraan. Gayunpaman, hindi pa siya lumapit sa katotohanan kaysa dito. Oo, dumating si Gerald sa bundok, at iniwan niya ang bundok matapos na siya ay nanunuya sa kanya. Pagkatapos nito, sina Rita at Michael ay nakulong sa sitwasyon halos kaagad. Bukod dito, sinabi pa nila na si G. Crawford ay narito na. Sa oras na ito, napuno si Alice ng mga pag-aalinlangan habang naisip niya ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ni Gerald noong nakaraan. Kung naisip niya na si Gerald ay si G. Crawford. Pagkatapos, ang lahat ay may katuturan. Imposibleng. Ito ay talagang imposible. Paano siya maaaring maging G. Crawford? Paano siya magiging G. Crawford? Panipi. Naramdaman ni Alice na parang babagsak na siya. Kung si Gerald ay tunay na G. Crawford, nais lamang ni Alice na tumalon mula sa tuktok ng bundok at mahulog sa kanyang kamatayan ngayon. Totoong napalampas ba niya ang magandang pagkakataon na ito mula pa sa simula? Hindi niya ito matatanggap. Kinuha ni Silas ang kanyang ulo bago sabihin, okay, lahat. Dapat nating ihinto ang pag-isip ngayon. Paano maaaring maging si G. Crawford ang taong iyon? Bukod, paano magiging mababang si G. Crawford? Karamihan, ang taong ito ay isang stalker na dumating dito upang mangasiwa ng mga bagay, at iniulat niya kung ano ang nakita niya dito ngayon. Makinig lamang muna sa aking mga tagubilin. Linisin namin ang eksena, at pagkatapos, iiwan namin ang bundok sa lalong madaling panahon. Kung hindi man, papatayin ako ng aking ama kapag nakarating siya rito. Nagmamadali silang itinuro ni Silas. Sumangayon ang lahat sa kanya. Kasama dito si Alice, na sumangayon na si Gerald ay marahil ay isang stalker lamang. Ito ay dahil alam niya na si Silas ay hindi magsisinungaling sa kanya. Ang mahiwagang G. Crawford ay palaging nasa North Bay. Matapos silang magawa, ang lahat ay nagmamadali sa garahe, lahat ay handa na makapasok sa kanilang mga kotse at magmaneho palayo. FCK. Gayunpaman, pagkatapos bumaba ng bundok, nakita nila ang cool na Lamborghini Reventon sports car na nakapark sa garahe, at lahat sila ay nakasisilaw. Lahat ay nagtanong sa sorpresa, kaninong kotse ito? Silas, iyon na ba? Panipi. Paano ito maaaring maging akin? Ang aking sasakyan ay isang Ferrari. Novel drama. Kaninong kotse ito? Napakakaunting mga tao sa Mayberry City na nagtutulak ng ganitong uri ng sports car. Panipi. Lahat ay nakakagulat. Tulad ng para kay Alice, kahit na ang kanyang puso ay naayos na sa una, ang kanyang damdamin ay nasa buong lugar nang makita niya ang kotse sa oras na ito. Bulong ni Alice na hindi ka panipaniwala, alam ko ang mga pinagmulan ng kotse na ito. Kabanata 275. Alam mo, si Silas at ang iba pa ay nagtanong sa sorpresa. Oo, tumugon si Alice ng katiyakan. Ipinagpatuloy niya, ito ay isang mamahaling sports car na nakapark sa maliit na parke malapit sa Mayberry University. Nagkaroon din ng mga alingaw-ngaw na ang kotse na ito ay binili ni G. Crawford.
Pagkatapos nito, may mga alingaw-ngaw na nagsasabi na ang kotse na ito ay binili ng isang mahiwagang lokal na tycoon, ordinaryong tao, na isang mag-aaral din sa kagawaran ng wika at panitikan sa aming unibersidad. Ang ilang mga tao ay nagsabi din na ang ordinaryong tao ay talagang online na palayaw ni G. Crawford. Panipi. Sa kasong iyon, ang kotse na ito ay dapat na nakapark sa aming paaralan. Bakit ang lokal na tycoon, ordinaryong tao, ay parada ang kanyang kotse dito? Panipi. Ito ang bilya na binili ni G. Crawford. Sumimangot si Alice habang sinabi niya sa kawalan ng paniniwala. Oo, kahit sino pa ay maaaring maniwala na si Gerald ay si G. Crawford at wala itong ibig sabihin sa kanila. Gayunpaman, hindi makapaniwala si Alice. Natakot siya. Lalo siyang natakot. Kapag siya ay nasa bilya pa rin ngayon, narak niya ang kanyang talino upang malaman kung paano niya matanggal ang Gerald mula sa equation na ito. Kailangan lang niya ng isang dahilan upang maiwasan ang katotohanan ito, at sa wakas ay may dahilan si Silas. Gayunpaman, paano maipaliwanag ang mga bagay ngayon? Ang sasakyan ng ordinaryong tao ay nakapark dito, at nabalitaan na siya si G. Crawford. Ngayon, halos sigurado na ang ordinaryong tao ay tunay na G. Crawford. Nabanggit na ni Rita na narito si G. Crawford. Ang tanging ibang tao na narito sa buong gabi ay walang iba kundi si Gerald. Ang lokal na tycoon, ordinaryong tao, ay mula sa kagawaran ng wika at panitikan, at si Gerald ay mula rin sa kagawaran ng wika at panitikan. Nararamdaman ni Alice na mabilis na tumaas ang kanyang paghinga. Bakit? Bakit parang ang lahat ay tumuturo sa katotohanan na si Gerald ay talagang mahiwagang G? Crawford. Huminga ng malalim si Silas bago niya ibigay ang kanyang mga tagubilin. Oh, parang ang bata mula sa nauna ay mayroon ding ilang background ng kanyang sarili. Pa rin, lahat ay dapat na makinig lamang sa akin. Itago mo lang kapag nakita mo siya sa hinaharap, at kung hindi ka maaaring magtago, maging magalang sa kanya. Panipi. Siya ay lubos na matapang, ngunit tinanggap lamang niya ang isang konsepto mula pa noong bata pa siya. Kailangan niyang maging maingat at maingat kapag ang paghawak ng mga bagay na may kaugnayan sa pamilyang Crawford. Ito na ang kaso ngayon. Bagaman hindi niya alam kung sino si Gerald, ituturing lamang niya siya na may karaniwang kagandahang loob at paggalang mula ngayon pasulong. Hindi ba magiging maayos ang lahat? Matapos siyang mag-usap, tiningnan ni Silas si Alice bago niya sinabi, Alice, dapat mo ring ihinto ang pag-iisip tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, pakinggan mo ako. Maging magalang at magalang kay Gerald kapag nakita mo siya sa hinaharap. Ano ang malaking pakikitungo? Maaari ka ring humingi ng tawad sa kanya sa lahat ng nangyari ngayon. Panipi. Maging magalang. Humingi ng tawad sa kanya. Bakit ako dapat humingi ng tawad o magalang sa kanya? Silas, ikaw ay anak ng boss ng Mayberry Commercial Street. Bakit ka natatakot kay Gerald? Hindi mo ba sinabi na aalisin mo at magturo ng isang aralin sa sinumang hindi nakalulugod sa aking mga mata? Sa palagay ko ay hindi nakalulugod sa aking mga mata si Gerald. Nais kong turuan mo siya ng isang aralin at alisin siya sa aking ngalan. Hanggat ginagawa mo iyon, magiging iyo ako mula ngayon. Sagot ni Alice habang tumalon siya. Ito ay dahil hindi niya matatanggap ang katotohanan na ang mga Silas na naramdaman niya ay makapangyarihan sa lahat ay talagang sumasang-ayon kay Gerald. Hindi ba ito nangangahulugan na si Gerald ay mas mahusay kaysa kay Silas noon? Yamang si Gerald ay isang taong kinamumuhian niya, kailangan niyang palaging maging isang scumbag. Tiyak na hindi matatanggap ni Alice kung nakakuha ng magandang reputasyon si Gerald. Kaya, siya ay sumigaw tulad ng isang baliw na tao sa oras na ito. Di asterisk man ito. Alice, baliw ka ba? Tumugon si Silas sa medyo hindi nasisiyahan na paraan. Bagaman ang kondisyon na inaalok ni Alice ay talagang kaakit-akit at kahit na palagi siyang naging romantiko na napakasadya, hindi siya bobo. Ang Gerald na ito ay malamang na maging G. Crawford at nais pa rin niyang turuan si Gerald ng isang aralin. Maaaring hindi rin niya mapigilan ang kanyang sariling dila kung sinumpa niya siya. Malapit na umiyak si Alice habang sumigaw siya, wala akong pakialam. Hindi maaaring maging si Gerald si G. Crawford. Hindi mo ba sinabi na marahil siya ay isang stalker lamang? Paano siya maaaring maging G? Crawford. Paano ito posible? Bukod dito, palagi siyang naging sikat bilang ang nakalulungkot na popper sa aming paaralan. Panipi. Kabanata 276. Si Silas ay medyo nalilito din. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Silas. Nang makita niya ang pangalan sa tumatawag na ID, sinagot niya ang tawag na may galit na hitsura sa kanyang mukha. Binuksan din niya ang speaker sa kanyang cellphone nang walang pag-aalangan. FCK.
Jaden, nasaan ka? Hindi ka ba sumasang-ayon na pumunta sa Mountaintop Villa kasama si Jack Ellen ngayong gabi? Bakit? Pumunta ba kayong dalawa upang magbukas ng isang silid? Tanong ni Silas habang sinumpa siya. Huwag pag-usapan ito, Silas. Nagdulot ako ng malaking sakuna ngayon at binugbog ng kalahati ng kamatayan ng aking ama. Katatapos lang ng aking ina na mag-apply ng ilang gamot para sa akin. Panipi. Ano, si Uncle Scott ay palaging nasa Syra at nakadote sa iyo, gayon pa man ay binugbog ka niya ngayon. May ginawa ka bang kakilakilabot o gumawa ka ng isang bagay upang masaktan ang pamilyang Crawford? Panipi. Hindi ko alam kung sino ang hinimok ko ngayon. Gayunpaman, paano ko maaaring masaktan ang pamilyang Crawford? Hindi ako bobo. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, nagkaroon lamang ako ng isang salungatan sa ilan sa mga lalaki mula sa kagawaran ng wika at panitikan ngayon. Alam mo ba na tinamaan din ako ni Jane dahil sa nasaktan ko ang isang tao na tinawag na G. Benjamin lang din mula sa kagawaran ng wika at panitikan. Alam din ni Jack Ellen kung sino siya. Panipi. FCK. G. Benjamin lang din. Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya? Pinalo ka ni Jane dahil sa kanya. Panipi. Hindi maiwasang makaramdam si Silas ng kaunting nalilito. Ano ang nangyayari ngayon? Maghintay ng isang minuto. Sino ang pinag-uusapan mo? Benjamin. Sigurado ka bang kilala rin sila ni Jack Ellen? Panipi. Ang mga salitang ito ay gumawa ng kaunti ang katawan ni Alice. Sumandal siya habang nagsalita siya sa telepono. Sa pamamagitan ng paraan, Alice, dapat mo ring makilala ang mga ito. Ang babaeng iyon, si Jack Ellen, ay nagsabi sa akin na madalas kang makisama sa mga tao mula sa kanilang dormitoryo. Ano ang background ni Benjamin? The asterisk man ito. Siya ay simpleng napakalakas. Panipi. Well, kung ito ay ang parehong Benjamin na alam ko, kung gayon alam kong tiyak na siya ay isang nakamamatay na haltak na walang pera o kapangyarihan. Paano siya maaaring maging sanhi ng napakalaking pandamdam? Panipi. Sino ang nagsabing hindi? Sinuri ko rin ito muli. Si Benjamin ay walang background at ang kanyang pamilya ay talagang nagdurusa upang matugunan ang mga pagtatapos. Ang tanging magandang bagay tungkol sa kanilang pamilya ay mayroong isang tao na talagang mahusay sa mga pagsusuri sa sibil sa nakaraan. Iyon lang. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinalo ako ng aking ama na ganito. Panipi. Inimbestigahan pa ni Jaden at pinahihit ang buong background at kasaysayan ng Benjamin dahil naramdaman niya na ang mga bagay ay hindi masyadong malinaw. Tumahimik si Alice sa oras na ito. Parang may naisip siya. Ayaw niyang magtanong tungkol sa taong iyon, ngunit hindi niya ito matutulungan. Talagang tinanong ni Alice, Jaden, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Mayroon bang isang tao na nagngangalang Gerald sa tabi ni Benjamin ngayon? Panipi. The asterisk man ito. Paano mo nalaman? Oo, mayroong isang tao na sumusunod sa kanya na nagngangalang Gerald, at tila siya ay isa sa mga kakulangan ni Benjamin. Sa palagay ko, ang booking para sa hotel at restaurant ay ginawa ng taong iyon na nagngangalang Gerald. Kumuha pa siya ng isang bote ng beer at sinira ito ng diretso sa ulo ng aking pinsan. Gayunpaman, tila alam niya talaga si Jane. Sagot ni Jaden, na puno ng mga pagdududa. Oo naman, muli siya. Nabigla ulit si Alice. Ano ang sinabi ni Jaden? Ano si G? Lang din. Paano maaaring maging laki si Gerald? Si Gerald ay malamang na ang maalamat na G. Crawford ng Mayberry City. Ang G. Crawford na may maraming mga pag-aari. The asterisk man ito. Tila parang hindi talaga tayo dapat makagulo sa taong iyon na nagngangalang Gerald. Dapat pa rin tayong humingi ng tawad sa kanya sa susunod na makita natin siya. Kung hindi man, gagawin talaga tayo para sa kung siya ay naging G. Crawford. Panipi. Oo. Sa kabutihang palad, wala akong sinabi kahit anong malupit kay Gerald ngayon. Napakabanayad din ako nang poke ko siya sa dibdib. Panipi. Maraming mga batang babae ang naging mapatlas sa takot. Tumango lang si Silas bilang tugon. Hindi nasisiyahan si Alice nang makita niyang nagulat ang lahat dahil kay Gerald. Nagsimula siyang tumawa ng malakas habang sinabi niya, hahaha. Lahat kayo ay duwag. Lahat kayo ay tunay na duwag. Ang isang nakalulungkot na haltak tulad ni Gerald ay maaaring talagang takutin ka ng ganito. Well, lahat kayo ay natatakot sa kanya, di ba? Hindi ako natatakot sa kanya. Ano ang napakahusay tungkol kay Gerald? Hindi ako naniniwala na si Gerald ay talagang G. Crawford. Si Gerald ay isang scumbag lamang at tulala. Panipi. Mahigpit na hinaplos ni Alice ang kanyang mga kamao hanggang sa ang kanyang mga kuko ay naghuhukay ng malalim sa kanyang mga palad. Hindi siya kumbinsido sa lahat, at talagang hindi siya komportable.
Bakit ang lahat ng mga taong mataas na ranggo na ito ay natatakot kay Gerald? Pag-usapan natin ang tungkol kay Gerald. Bumalik na siya sa kanyang dormitory upang matulog. Kaya, hindi rin siya maabala upang tanungin kung ano ang gagawin ni Michael upang harapin ang bagay na ito, at natulog siya hanggang sa madaling araw. Mabuti lang ang pakiramdam ni Gerald nang magising siya kinabukasan. Noon lamang na naisip niya si Jack Ellen. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagdulot ng aksidente. Kaya, hindi ba niya malalaman kung gising na siya? Kabanata 277. Hindi nagmaneho si Gerald. Sa halip, sumakay lang siya ng taxi papunta sa ospital. Si Jack Ellen ay inilagay sa isang espesyal na VIP ward. Nang dumating si Gerald sa ward, ang kapaligiran sa lugar ay napakatahimik. Lumabas ka. Gusto ko kayong lahat na lumabas. Hindi ko tatanggapin ang iyong pagsusuri maliban kung nakikita ko ang taong nagligtas sa akin. Lumabas ka. Panipi. Sa hindi inaasahan, nang dumating si Gerald sa pintuan ng ward, narinig niya si Jack Ellen na sumigaw at nawalan ng pag-uugali. Isang pangkat ng mga matatandang doktor at nurse ang hinabol sa labas ng ward. Oh, ang Miss Lane na ito ay talagang may masamang pag-uugali. Hindi rin niya tayo papayagan na suriin siya. Paano kung lumala ang kanyang kondisyon dahil sa pagkaantala? Panipi. Oo. Paano natin ito ipapaliwanag noon? Panipi. Maraming mga nurse ang nagsalita. Nang lumingon sila, nakita nila si Gerald na naglalakad papunta sa kanila na may ilang mga prutas at regalo sa kanyang kamay. Kumusta, G. Crawford? Sa wakas narito ka na. Ang pasyente ay nagclamoring upang makita ka sa sandaling magising siya. Panipi. Maraming magagandang nurse ang lumapit kaagad kay Gerald. Ito ay dahil napakatindi ni Gerald nang makarating siya sa ospital sa kanyang Lamborghini sa ibang araw. Sa makatuwid, ang mga magagandang nurse na ito ay natural na nagbigay ng pansin kay Gerald, at lahat sila ay tinukoy sa kanya bilang G. Crawford sa isang magalang na paraan. Tumango si Gerald ng mahina sa pangkat ng mga nurse bago siya nagtanong sa isang gitnang may edad na dumalo sa doktor, na nagngangalang Dr. Zek tungkol sa kondisyon ni Jack Ellen. Oh, Dr. Zek? Kailan nagising si Jack Ellen? Kumusta na siya? Panipi. Ang mga mata ni Dr. Zek ay naiilawan kaagad sa sandaling makita niya si Gerald. Pagkatapos nito, iniwasan niya ang kanyang kamay ng bahagya habang siya ay sumenyas na umalis muna ang mga nurse. Kumusta, G. Crawford? Ang pasyente ay nagduso lamang ng isang bahagyang concussion na hindi isang pangunahing problema. Binigyan din namin siya ng ilang gamot, at nawala na siya ng halos kalahating buwan na halaga ng kanyang memorya ngayon. Sumagot si Dr. Zek habang ngumiti siya ng mahina. Tila alam na niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Gerald. Ginawa nitong medyo nakakagulat si Gerald. Matapos ipadala si Jack Ellen dito kahapon, tinawag niya si Zack at hiniling na ayusin ang ward at espesyal na pangangalaga kay Jack Ellen sa ospital. Gayunpaman, hindi pa niya hiniling si Zack na bigyan si Jack Ellen amnesia. Hindi man lang kailangang isipin ni Gerald na malaman na tinawag na ni Zack ang ospital upang gawin ang lahat ng kinakailangang pag-aayos matapos tapusin ang tawag sa kanya. Hindi lamang niya inayos ang VIP ward at mga espesyal na kawani ng medikal na bantayan si Jack Ellen, ngunit inutusan din niya ang doktor na tiyakin na hindi maaalala ni Jack Ellen ang lahat ng nangyari. Si Zack ay talagang maalalahanin at masalimuot. Maaari lamang ngumiti si Gerald sa kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay perpekto din. Ito ay hindi gaanong mabigat para sa kanya sa hinaharap. Okay. Kailangan kong mag-abala sa iyo sa bagay na ito. Gantimpalaan kita ng malaki sa hinaharap. Papasok ako at makita muna siya. Panipi. Okay, G. Crawford. Itinulak ni Gerald ang pintuan ng ward. Nawala ka. Sinabi ko sa iyo, F***. Gerald, bakit ka nandito? Panipi. Si Jack Ellen ay nakakuha na ng isang baso ng tubig at malapit nang itapon ito, ngunit natigilan siya nang makita niya si Gerald na pumasok sa ward sa oras na ito. Upang maging matapat, mula pa nang siya ay nagising sa isang labi kagabi, napuno siya ng mga pag-aalinlangan. Sinimulan niyang ilagay ang mga hangin at magpakita ng isang napakasamang pag-uugali nang mapansin niya ang maingat at magalang na saloobin na mayroon sa kanya ang mga kawani ng medikal. Sa una, tinanong sila ni Jack Ellen kung paano siya natapos sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na isang mayamang tao ang nagdala sa kanya rito, at inayos pa niya na manatili siya sa VIP ward. Nang sabik na tinanong ni Jack Ellen ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mayamang tao, tumanggi ang mga doktor na sabihin kahit ano. Bukod dito, ang lahat ay napakamagalang at magalang kay Jack Ellen. Iyon ang dahilan kung bakit nang ahas si Jack Ellen na kumilos ng walang prinsipyo ngayon. Gayunpaman, hindi talaga niya inaasahan na makita si Gerald. Mukhang mas maganda ang pakiramdam mo batay sa iyong boses.
Ibinagsak ni Gerald ang bag ng mga prutas sa kanyang kamay bago siya umupo. Kabanata 278. O aking Diyos, Gerald, bakit ka nandito? Maghintay. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nag-save sa akin. Ngunit ano ang nangyari sa akin? Bakit hindi ko maalala ang anuman? Tanong ni Jack Ellen sa sorpresa. Sagot ni Gerald nang hindi nahihiya sa lahat, oo, nai-save kita. Tulad ng para sa nangyari, mabilis kang naglalakad sa campus at nakulong ka sa isang bato, kasunod na hinagupit ang iyong ulo sa isa pang bato. Ako ang nagligtas sa iyo at dinala ka sa ospital. Panipi. Kaya, iyon ang ubo. Sumagot si Jack Ellen sa pagkabigo. Parang natatawa si Gerald nang tanungin niya, bakit parang nabigo ka nang malaman na ako ang nag-save sa iyo? Syempre iyon ang kaso. Orihinal na naisip ko na nahita ko ng basta-basta sa pamamagitan ng isang kotse, at ito ay isang mamahaling kotse. Ang may-ari ng mamahaling kotse ay isa ring gwapong tao. Sa wakas, magiging mas mabuti kung umuulan kagabi. Ang gwapong lalaki ay bumagsak sa ulan bago niya ako niyakap at tinapik ako ng marahan sa pisngi ko habang tinanong niya akong sabik, Miss, okay ka lang? Nang makita niya na siya ay nasa isang koma, dinala siya ng mayaman at gwapong binata habang isinugod niya ito sa ospital sa kotse. Pagkatapos nito, bibisitahin niya siya ng isang bangkos ng masarap na prutas, at pupurahin din niya ang ilang mga mansanas para sa kanya. Pagkatapos, dadalhin niya siya sa paglalakad sa parke. Matapos makasama ng higit sa kalahating buwan, ang dalawa sa kanila ay biglang mahulog sa pag-ibig. Siya ay mahulog sa pag-ibig sa kanya, at siya ay lumuhad at magmungkahi sa kanya sa isang starry night. Tulad ng para sa panukala ng kasal, magaan ang kalangitan ng mga paputok at baybayin ang mga salitang mahal kita. Jack Ellen, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Handa akong gamitin ang lahat na mayroon akong kapalit ng iyong buhay na kaligayahan. Panipi. Oo. Panipi. Pagkatapos, pareho silang magsisimulang halik sa romantikong gabing ito. Halfway sa pamamagitan ng halik, binuksan ni Jack Ellen ang kanyang mga mata. The asterisk man ito, Gerald. Kaya, maaaring isipin ng lahat ang kalagayan ni Jack Ellen at kung ano ang nararamdaman niya sa oras na ito. Hoy, bakit mo hinahawakan ang kamay ko? Nagtatanong ako sa iyo. Nabigo ka ba na ako ang nag-save sa iyo? Panipi. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit ngumiti ng mapait nang makita niya ang idiotek na hitsura sa mukha ni Jack Ellen. Ako. Hindi ako. Well, Gerald, ikaw ay talagang medyo matangkad, at hindi ka mukhang masama. Sa katunayan, hanggat nakasuot ka ng ilang magagandang damit at damit ng maayos, magmukhang gwapo ka rin. Ngayon, pagkatapos manalo ng loterya, mayaman ka rin at may ilang mga koneksyon. Kaya, maaari kang isaalang-alang na isang matangkad, mayaman, at gwapong tao. Panipi. Gayunpaman, malayo ka pa rin sa mga talagang mayaman, makapangyarihan, at gwapo. Hindi ko alam kung bakit ganito. Marahil ito lamang ang iyong pag-uugali. Panipi. Nagsimulang magreklamo si Jack Ellen, Naisip ko na ito ay isang matangkad, mayaman, at gwapong tao na nagligtas sa akin, ngunit sa palagay ko hindi ka masyadong masama. Panipi. Alam ni Jack Ellen na si Gerald ay medyo mayaman din. Bagaman lubos na posible na siya ay isang gigolo na nagmamahal sa ibang tao, maayos ito hanggat mayroon siyang pera. Maaari niyang subukan ang kanyang makakaya upang makuha ang kanyang mga kamay sa kanyang pera. Maaaring sabihin ni Gerald na ang kasalukuyang memorya ni Jack Ellen ay sa sandaling hindi naintindihan ni Alice ang kanyang hangarin sa kanyang kagawaran sa huling oras. Gerald, maaari mo bang alisan ng balat ang isang mansanas para sa akin? Hinawakan ni Jack Ellen ang kanyang mga pisngi sa kanyang mga kamay at tinanong habang tinagilid ang kanyang ulo upang tumingin kay Gerald, na nakangiti ng masarap. Ngunit hindi ako bumili ng anumang mga mansanas. Maaari ka bang kumain ng saging sa halip? Panipi. Nakaramdam din si Gerald ng kaunting pagkakasala kay Jack Ellen. Pagkatapos ng lahat, siya ang bumagsak sa kanya, at siya rin ang dahilan sa likod ng kanyang amnesia. Kahit sino ay hindi komportable sa sitwasyong ito. Sinimulan ni Gerald na sumilip ng saging para sa kanya. Ayaw ko. Hindi ko ito kinakain. Ilayo ito. Panipi. Gerald, maaari ka bang lumabas at bumili ng ilang mga mansanas para sa akin? Gusto kong kumain ng ilang mga mansanas na nakot. Tanong ni Jack Ellen habang hinahawakan niya ang kamay ni Gerald. Mabilis na binawi ni Gerald ang kanyang kamay bago niya sinabi, okay. Pagkatapos, pupunta ako at bibilhin ng ilang mga mansanas para sa iyo. Maghintay sandali, panipi. Pagkatapos nito, dumulas si Gerald. Nakarating na lang si Gerald sa elevator nang magbukas ang pintuan ng elevator sa tabi ng kanyang elevator.
Humigit kumulang 4 hanggang 5 batang babae ang lumabas mula sa elevator na may isang basket ng prutas sa kanilang mga kamay. Alice, malinaw na ipinaliwanag ni Jack Ellen ang lahat sa iyo. Ito ang VIP ward. Panipi. Oo, huwag kang mag-alala, Hailey. Nilinaw ko na ang lahat. Halika, pumunta tayo at tingnan siya. Panipi. Kabanata 279. 1902. Ito na, panipi. Nang makita ito ni Hailey, itinulak niya ang bukas na pinto. Jack Ellen, narito kami upang makita ka. Alice, Hailey, narito ka. Si Jack Ellen ay kumakain ng saging sa oras na ito. Natuwa siya nang makita niya na nandito sina Alice at Hailey. Ang susunod na hakbang ay napakasimple. Sinimulan nilang tanungin si Jack Ellen tungkol sa kanyang kalagayan. Sa wakas, pinag-uusapan nila ang sanhi at epekto. Ano? Ito ay si Gerald na nagligtas sa iyo. Nasaan siya, kung gayon? Tumayo bigla si Alice nang magulat siya sa sorpresa. Lahat ay nagulat. Kung may sino mang partikular na sensitibo sa salitang Gerald, wala itong iba kundi si Alice. Matapos bumalik si Alice sa kanyang dormitoryo kahapon, hindi niya naisip ang tungkol kay Silas o anumang bagay. Lahat ng maisip niya ay nag-iisa si Gerald. Napakahusay ng kanyang puso, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ano ang gagawin niya kung si Gerald talaga si G. Crawford? Upang maging matapat, si Alice ay nagkaroon ng paghihimok na iwanan ang kanyang dormitoryo at magmadali sa dormitoryo ni Gerald bago niya hinawakan si Gerald at sinabi sa kanya na ikinalulungkot niya. Susubukan niyang gumawa ng mga bagay sa kanya, at gagamot siya ng mabuti sa hinaharap. Gusto talaga niyang ilagay ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi niya maiwasang magtaka kung paano kung si Gerald ay hindi G. Crawford. Ito ay dahil si Gerald ay talagang isang nakakalito na tao ngayon. Oh, ayaw na niyang sabihin kahit ano. Sa madaling sabi, nadama ni Alice na mas nakakainis at hindi komportable kaysa dati. Kaya, sa sandaling marinig niya ang tungkol kay Gerald, nais niyang makita siya kaagad upang tanungin niya siya tungkol sa mga bagay at gawing malinaw ang mga bagay ng isang beses at para sa lahat. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nawala ng pakikipag-ugnay sa isa't isa pagkatapos ng huling oras. Alice, okay ka lang ba? Bakit mayroon kang isang malakas na reaksyon? Panipi. Ang bawat tao'y hindi maiwasang makaramdam ng kaunting nagulat. Oh, mabuti na lang ako. Hindi ko pa nakita ang scumbag sa mahabang panahon, medyo nagagalit lang ako nang marinig ko ang kanyang pangalan. Panipi. Si Alice ay may isang ignorante na pagtingin sa kanyang mukha. Siya rin ay isang napakamatalino na tao, at hindi niya ibunyag ang anumang bagay tungkol sa nangyari kahapon. Tama iyon. Ako din. Galit na galit ako na talagang tinatrato ka ni Gerald na ganyan. Sagot din ni Hailey. Nagmamadali na tinanong ni Jack Ellen, Hoy, ano ang pinag-uusapan mo? Bakit hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo? Bakit si Gerald ay isang scumbag? Panipi. Jack Ellen, nagpapanggap ka ba, o talagang nawala mo ang iyong memorya? Nag-aalala si Hailey at ang iba pa. Pagkatapos nito, sinabi nila kay Jack Ellen tungkol sa lahat ng nangyari dati. Hindi ako naniniwala. Hindi ako makapaniwala na makakasama si Gerald sa ibang tao. Sabi ni Jack Ellen habang nanginginig ang ulo niya. Tulad ng tungkol kay Alice na tinatanong si Jack Ellen kung maalala niya kung sino si Jaden, umiling lang si Jack Ellen. Bukod dito, hindi alam ni Jack Ellen kung bakit, ngunit talagang naramdaman niya ang isang maliit na naiinis nang marinig niya ang pangalang Jaden. Ang kahit na estranghero ay ang katotohanan na talagang naramdaman niya na parang nakakumbinsi niya sa sarili na si Gerald ang taong hinahabol niya ngayon. Ito ay tunay na kakaiba. Nang mapagtanto ng lahat na ayaw ni Jack Ellen na pag-usapan ang mga bagay na nangyari bago ito, tumigil ang lahat na pag-usapan ito. Tulad ng para kay Alice, siya rin ay isang matalinong tao. Maaari niyang sabihin na si Jack Ellen ay tila nakakaramdam ng pagmamahal kay Gerald sa oras na ito. Ito ay dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na banggitin si Gerald sa bawat iba pang pangungusap na siya ay nagsalita. Tinanong pa niya ang lahat kung napagtanto nila na si Gerald ay talagang gwapo. Si Alice ay kahit na medyo naiinggit sa oras na ito. Ito ay naramdaman na parang may ipinagmamalaki tungkol sa kung gaano gwapo ang kanyang kasintahan at kung paano niya nais na makasama ang iyong kasintahan sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang nag-aalala na katotohanan ay si Gerald ay hindi kahit nakasintahan ni Alice sa oras na ito. Bumantong hininga. Bakit hindi pa bumalik si Gerald? Sinabi niya na bibilhin niya ako ng ilang mga mansanas. Hindi na ba siya bumalik sa matagal na panahon? Panipi. Naramdaman na ni Jack Ellen na parang nawawala siya kay Gerald sa oras na ito. Kaya, sinubukan niyang tawagan siya.
Sa kasamaang palad, naka-off na ang cellphone ni Gerald. Ano ang nangyayari? May nangyari. Sa katunayan, ito ay dahil ang cellphone ni Gerald ay nasmash sa mga piraso pagkatapos mahulog sa lupa. Bumalik sa 3 segundo na ang nakakaraan sa pagtatapos ni Gerald. Pagkatapos bumaba, nagpunta si Gerald sa stall ng prutas. Matapos bilhin ng mga mansanas, naghahanda siyang magbayad gamit ang kanyang QR code. Sa oras na ito, isang babaeng nakatayo sa tabi niya ay hindi sinasadyang tinamaan ang kanyang braso. Kabanata 280. Hindi niya mahigpit na hawak ang kanyang cellphone, at nahulog ito sa lupa na may isang bang, at ang kanyang cellphone ay nabasag kaagad. Si Gerald ay mayroon ng cellphone na ito ng higit sa 2 hanggang 3 taon, ngunit palagi siyang ayaw na baguhin ito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Gerald ang isang maliit na dumbfounded habang kinuha niya ang cellphone mula sa lupa. Madaling sinabi ng babae, pasensya na. Humihingi talaga ako ng paumanhin, gwapo. Hindi ko sinasadya. Babayaran kita para sa iyong cellphone. Panipi. Ngumiti ng bahagya si Gerald bago niya sinabi, hindi okay, okay lang. Dadalhin ko lang ito sa shop upang subukan at ayusin ito. Panipi. Gayunpaman, natigilan si Gerald nang makita niya ang babaeng nakatayo sa harap niya. Nahuli din ang babae. Ikaw. Oh, ikaw. Parehong partido ay nagbigkas sa sorpresa sa parehong oras. Ang babaeng nasa harap ni Gerald ay mukhang 30 taong gulang. Siya ay bihis na napaka-elegante at siya ay may mahabang buhok, patas na balat, isang napakahusay na figure, at isang katanji tanging mukha. Tiyak na siya ang uri ng. Ang taong gagawa ng mga tao ay lumingon sa kanilang ulo upang tumingin sa kanya nang lumakad siya sa kalye. Bukod dito, mayroon ding isang batang babae na halos 4 o 5 taong gulang kasama ang kanyang buhok na nakatali sa isang van na nakatayo sa tabi niya. Pareho silang ang ina at maliit na batang babae na nailigtas ni Gerald ng ilog malapit sa tindahan ng tiyaan ng gatas sa ibang araw. Huling oras, nang pumunta siya upang bumili ng tiyaan ng gatas kasama si Mila, narinig niya ang isang sigaw para sa tulong at nagmadali upang iligtas agad ang ibang partido. Sa kanyang pagbabalik, nagkaroon na ng pagkakataon si Nigel na makidnap si Mila. Si Gerald ay may napakalalim na impresyon sa kaganapang ito. Tingnan mo, ito ay Uncle Hero. Nanay, hindi ka ba naghahanap ng Uncle Hero sa lahat ng ito? Panipi. Ang batang babae na may buhok ay nakatali sa isang van habang siya ay ngumiti. Tumakbo din siya kay Gerald at hinawakan agad ang kanyang kamay. Si Gerald ay may pamilyar at mapagmahal na pakiramdam nang makita niya ang maliit na batang babae, at marahan niyang pinched ang mukha ng maliit na batang babae. Ngumiti ang babae at tiningnan si Gerald habang sinabi niya, bata, tunay kaming nasusuklian. Sinubukan kong hanapin ka pagkatapos mong may save ang Mini. Nais kong makahanap ng pagkakataon na pasalamatan ka. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na makita ka dito ngayon. Panipi. Upang maging matapat, ito ang nangyari sa karamihan sa mga kababaihan. Lagi nilang maaalala ang taong nag-alok sa kanila ng isang tulong sa panahon ng kanilang pinakakritikal na sandali. Ito mismo ang naramdaman ng babaeng ito kay Gerald sa oras na ito. Bukod dito, nakaramdam din siya ng ligtas nang makita niya ang mabait na hitsura ni Gerald. Kahit sino sa sitwasyong iyon ay magagawa din ang parehong bagay. Madam, hindi mo na kailangang mag-alala. Tinawag ba ang iyong anak na babae na Minnie? Natutuwa lang ako na mabuti si Minnie. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya. Gayunpaman, kailangan nating pasalamatan ka. Ang pangalan ko ay Win Thornton, at ang pangalan ng aking anak na babae ay Minnie Tessa Thornton. Itinuwid ni Win ang kanyang buhok habang ngumiti siya at nagsalita kay Gerald. Ang pangalan ko ay Gerald. Gerald, hindi ka makakaalis ngayon. Malaya ka na ba ngayon? Kung libre ka, halos tanghali na. Maaari ba kitang pakitunguhan sa isang pagkain, kung gayon? Panipi. Si Win ay mukhang uri ng babae na matagal nang nasa lipunan. Bukod dito, siya ay napaka-mature, at ang bawat isa sa kanyang mga kilos ay lahat ay kaakit-akit. Uncle Gerald, mangyaring sumang-ayon sa kahilingan ng aking ina. Maaari kaming pumunta sa aking bahay at kumain ng magkasama. Masarap talaga ang pagluluto ng aking ina. Inalog ni Minnie ang braso ni Gerald at humingi ng tawad. Upang maging matapat, siya ay talagang malaya. Gayunpaman, talagang hindi naramdaman ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na tama lamang para sa kanya na mailigtas ang isang taong nangangailangan. Bakit siya dapat pretuhin sa isang pagkain? Gayunpaman, hiniling siya ni Minnie na pumunta ngayon. Hindi makaya ni Gerald na bigyan si Minnie. Kaya, tumanggo kaagad siya. Sa pamamagitan ng paraan, Miss Win, kailangan ko lang bumili ng ilang mga prutas para sa isang kaklase ko muna. Sa oras na ito, biglang naalala ni Gerald si Jack Ellen.
Boss, nasira na ang aking telepono kaya hindi ako makakabayad gamit ang QR code ngayon. Maaari lang akong magbayad ng cash. Panipi. Matapos siyang magsalita, inilagay ni Gerald ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Gayunman, bigla niyang naalala na nakalimutan niyang kunin ang kanyang pitaka at id kasama niya habang iniwan niya ito sa Lamborghini dahil naiwan siyang nagmamadali dahil sa galit. Boss, magkano ito sa kabuuan? Babayaran ko ito. Gayon din, maaari ka bang magpadala ng isang tao upang matulungan ako upang maihatid ang mga prutas na ito hanggang sa ward mamaya? Sabihin mo lang sa pasyente na ang kanyang kaklase ay lumabas para kumain kasama ang kanyang kaibigan. Ngumiti si Win at nagpatuloy, sa pamamagitan ng paraan, Gerald, kakailanganin ko ring bumili ng bagong cellphone para sa iyo. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito ay dahil napansin niya na si Gerald ay tila hindi masyadong nababahala tungkol sa pasyente na binibisita niya. Ito ay malinaw na nangangahulugang hindi sila nagbahagi ng anumang espesyal na relasyon. Sa makatuwid, nagpasya siyang magpasya sa kanyang ngalan. Sa katotohanan, ang desisyon ni Win ay naging komportable at ginhawa si Gerald. Sa katunayan, hindi niya naramdaman na bumalik sa ward upang makita si Jack Ellen na kumikilos ng coquettishly sa kanya tulad ng isang sanggol. Masayang pinalakpakan ni Minnie habang hinawakan niya ang kamay ni Gerald, yay! Paparating na si Uncle sa aking bahay. Panipi. Si Minnie ay napakalapit at mapagmahal kay Gerald na nagligtas sa kanyang buhay. Matapos makapasok sa serye ng BMW 7 ni Win, nakita ni Gerald ang card ng negosyo ni Win sa kotse. Siya ay talagang naabak pagkatapos makita ito. Napakabata ni Win, ngunit siya na ang boss ng isang kumpanya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.